Kabanata 3941. Kung gusto nating hanapin ang Nine-Tailed Demon Fox Race, kailangan nating magsimula sa mga cosmoses na iyon. Sa palagay ko ay may mga bakas pa rin na maiiwan. Paliwanag ni Emmer. Sa pangkalahatan, ang mga nilalang mula sa parehong lahi ay maaaring makaramdam ng presensya ng bawat isa dahil mayroon sila. Ang parehong dugo. Ang mga miyembro ng mga demonyong hayop ay madaling makita ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang dugo at aura. Mukhang ang tanging pagpipilian natin. Tumango naman si Dustin. Kung kaya niyang talunin ang pinuno ng Heaven Beast Valley at si Ronnie. Papasukin na lang niya, Heaven Beast Valley sa halip na magpalusot ng ganito. Sa pangunguna ni Emmer, pumasok sila sa isang cosmos na tinatawag na Celestial Snake Cosmos. Nakahalo pa rin sina Dustin, Violet, at Emmer sa grupo ng Thundership Race. Lahat sila ay naging alipin ni Dustin at tinutulungan nila silang makisama. Ang lugar na ito ay dating tinatawag na Heavenly Fox Cosmos. Mataas ang universe grade nito. Maaaring ito ay kapantay ng magulong sinaunang kaharian. Sa katunayan, isa ito sa pinakamakapangyarihang cosmoses na kinokontrol ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Pagkatapos nilang mawala, kinuha ito ng lahi ng demonyong ahas at binigyan ito ng bagong pangalan ang Celestial Snake Cosmos. Sinabi ni Emmer kina Dustin at Violet sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Ang dahilan kung bakit alam niya ang lahat ng bagay na ito ay dahil si Emmer ay dating master ng Heaven Beast Valley, at kailangang malaman ng mga master ang kanilang teritoryo sa loob at labas. Dati sa atin ito. Gusto kong patayin ang lahi ng demonyong ahas. Ungol ni Violet. Nakakuyom ang maliliit na kamao. Masama sila. Ngunit mas mabuting huwag kang kumilos ng basta-basta. Maraming miyembro ng lahi ng demonyong ahas ang naninirahan dito. Kapag nagkagulo tayo dito, gagawin natin. Malantad. Pinaalalahanan ni Emmer si Violet sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Violet, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti ko ang lahi mo balang araw. Pang-aaliw ni Dustin. Habang sila ay gumagala, wala silang nakitang anumang bakas ng lahi ng demonyong fox na may siyam na buntot. Ngunit natuklasan nila ang karamihan sa mundo. Bituin. At kontinente dito ay lubos na sinigurado ng lahi ng demonyong ahas. Malinaw na mahalaga ito sa kanila at natatakot silang ma-challenge para dito. Napuno ng aura ng lahi ng demonyong ahas ang buong cosmos. Dahilan para kumunat ang mga ilong ng grupo. Pagkasuklim. Violet, may nakuha ka ba? Naramdaman mo na ba ang aura ng kauri mo? Tanong ni Dustin kay Violet sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Wala akong nakuha. Napailing si Violet sa pagkabigo. Mukhang marami na silang ginawang trabaho para burahin ang anumang aura o bakas ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Sabi ni Emmer sabay buntong hininga. Violet, huwag kang mag-alala. Patuloy kaming maghahanap. At sa lalong madaling panahon, malalaman namin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng iyong mga tao. Dahil hindi mo maramdaman ang aura at bakas na iniwan ng iyong mga tao. Gagamit kami ng ibang paraan. Tatanungin natin ang mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas tungkol dito. Tiyak na may alam sila tungkol dyan. Sabi ni Dustin pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Ano? Gusto mong itanong sa mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas? Bakit nila tayo sasabihin? Nagtatakang tanong ni Violet. Nakakunot ang noo ni Emmer bilang tugon ngunit hindi siya kumibo para tumutol. Haha, kapag naging alipin ko sila, sasabihin nila sa akin ang lahat. Sabi ni Dustin na may confident na ngiti. Oo, gagawin nila. Parehong nagbago ang loob ni na Violet at Emmer. Nakalimutan na nila ang tungkol sa kasanayang ito. Tanging ang pinuno ng Heaven Beast Valley at si Ronnie ang mga banta sa akin. Kaya ko naman yung iba na hindi pinagpapawisan. Kung hindi sila makikipagtulungan, gagawin kong alipin ang lahat ng miyembro ng lahi ng demonyong ahas. Nakangising deklara ni Dustin. Ikaw ay malakas, Dustin. Ang puppet strings ay isang lihim na kasanayang pag-aari ng espiritual na lahi. Dati,
Ang mga miyembro lang ng lahi na ito. Maaaring master ito, ngunit nagtagumpay ka sa paggamit nito. At ginawa mo itong mas makapangyarihan. Sa tulong ng lihim na kasanayang ito, magagawa mo ang anumang gusto mo sa Heaven Beast Valley. Tumawa ng malakas si Emer. Humph! Ang lahi ng demonyong ahas ay ang kaaway ng ating lahi. Nauwi kami sa ganito dahil sa kanila. Guro, tulungan mo akong makaganti sa kanila. Hiling ni Violet na nakatingin kay Dustin ng malaki at nagmamakaawa ang mga mata. Walang problema. Bubugbugin ko silang lahat sa lupa. Masiglang tugon ni Dustin. Master, ang ganda mo. Tumakbo si Violet at hinawakan si Dustin sa braso. Tumangala siya sa kanya. Nakangiti mula tenga hanggang tainga. Napuno ng amoy ng katawan niya ang ilong ni Dustin. At ramdam niya ang makinis nitong balat sa kanya. Umiling si Dustin at tinulak siya palayo. Violet, you are a lady. Behave yourself. Saway niya sa mahinang boses. Bakit, Master? Bakit ang seryoso mo? Natatakot ka ba na baka may gawin ako sayo? Sigaw ni Violet. Wala siyang nakikitang problema sa kanyang mga ugali. Hindi niya pinansin. Habang silang tatlo ay pumasok sa isang kontinente kasama ang pangkat ng Thundership Race. Pinakawalan nila ang kanilang espiritual na mga pandama upang suriin ang kontinente. At natagpuan itong malawak at maunlad. Karamihan sa mga nilalang na nakikita nilang naglalakad o nakatayo sa paligid ay mga demonyong ahas. Ang amoy ay kakilakilabot. Karamihan sa kanila ay naging anyong tao. Bilang karagdagan, halos lahat ng mga gusali at estatwa ay kahawig ng mga ahas sa ilang paraan. Sa gitna ng kontinente ay nakatayo ang isang malaking rebulto. Ang ibabang bahagi nito ay katawan ng tao at ang itaas na bahagi nito ay mukhang nakakatakot na ulo ng ahas. Natigil ito. Nilabas ang napakalaking dila nito. Mukhang makapangyarihan. Ito ang estatwa ng kasalukuyang pinuno ng Heaven Beast Valley. Siya rin ang pinuno ng demonyo. Lahi ng ahas, sinabi ni Emer kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nakita ko, nararamdaman ko na talagang napakalakas niya. Itinuon ni Dustin ang kanyang mga mata sa rebulto ng ahas. Bagamat isa lamang itong estatwa. Napakalaki pa rin ang kapangyarihan nito. Ang mga light column na nakalawit dito ay nabuo ng orihinal na magulong batas. Habang pinagmamasdan ni Dustin ang rebulto, may nakagambala sa kanya. Nako, iwanan mo ako. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Haha, little beauty. Type mo lang ako. Tumigil ka sa paglalaban at sumama ka sa akin. Pakikitunguhan kita ng maayos. Napakagandang araw. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganito kaganda. Magiging masaya ako sa kanya ngayon. Ilang boses ng lalaki ang umabot sa tenga ni Dustin. Pinakawalan niya ang kanyang sarili na pakiramdam upang suriin kung ano ang nangyayari. Nasa gitna ng isang abalang kalye ang lima. Malakas na lalaki. Pinalibutan nila ang isang batang babae na natarante sa harap ng isang tavern. Ang batang babae ay halos 15 taong gulang. Siya ay maganda ngunit napakabata para asarin ng mga lalaking ito. Haha, sweetie, swerte mong nakilala mo kami. Alam mo ba kung sino tayo? Ako si Craig, ang ika-4 na henerasyon ng lahi ng demonyong ahas. I bet alam mo kung gaano kalakas ang lahi natin. Maliit na kagandahan. Itigil ang paglaban. Sumama ka sa amin at pagsilbihan kami. Bibigyan ka namin ng komportableng buhay. Hanggat sinabi mo na oo. Bibigyan ka namin ng higit sa maaari mong makita sa pagkanta sa tavern na ito. Tumawa ang isa sa mga malalakas na lalaki. Ang batang babae na ito ay mula sa aming lahi. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Violet sa soulsi ni Dustin. Sabi ni Dustin bago niya inilabas ang kanyang mga marka na nasuri upang suriin kung ito ay totoo o hindi. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo ng pagkadama at pagmamasid, hindi niya naramdaman ang anumang aura o tampok ng batang babae na fox na kasama sa lahi ng demonyong na may siyam na buntot. Master, maniwala ka sa akin. Nabura na ang aura at katangian ng batang babaeng ito bilang isang nine-tailed demon fox. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang isang bakas ng orihinal na asensya ng dugo ng nine-tailed demon fox sa kanyang katawan.
Makikilala ng mga miyembro ng ating lahi ang isa't isa sa pamamagitan ng ating dugo. Gaano man kalakas ang mga nilalang ng ibang lahi, hindi nila ito maramdaman. Kaya pala hindi mo nakikita. Ito, paliwanag ni Violet. Ang kanyang fox aura at features ay tinanggal na. Posible ba iyon? Tanong ni Dustin na ikinakunot ng kanyang mga kilay. Oo, ito ay isang lihim na kasanayan ng ating lahi. Kung susundan tayo ng mga malalakas na kalaban, magagawa natin ang kasanayan at magkaila tayo. Paliwanag ni Violet. I see. Nakakamangha iyan. Sabi ni Dustin. Dahil nagawa rin itong lokohin ako. Ang kasanayang ito ay dapat na napakalakas. Naisip niya sa sarili. Hindi ako sasama sa iyo. Nanginginig na boses na sabi ng babaeng kinakabahan. Bago pa siya mahawakan ng mga lalaki. Isang matandang nakasuot ng basahan ang natisod palabas ng tavern. Tumayo siya sa harap ng takot na babae at iniunat ang kanyang mga braso para protektahan siya. Mga Ginoo, pabayaan niyo na po ang apo ko. Kumita lang kami ng pera para sa hapunan. Pakiusap sa amin ang ilang awa. Pagmamakaawa niya, damn it, matandang tigilan mo na kami. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na dito ngayon din. Tinalo ka lang namin. Gusto mo pa ba? Sigaw ng isa sa mga lalaki sa kanya. Nang makatayo ang matanda, ibinaba niya ang kanyang braso at sinampal siya. Dahil sa impact, napaatras ang matanda at bumagsak sa lupa. Napasigaw siya sa sakit, nakakapit, ang bagbog niyang mukha. Nang sinubukan niyang tumayo muli, napagtanto niyang hindi niya kaya. Marami na ngayong ibang nilalang na nanunood. Hindi sila komportable sa ginawa ng mga malalawak na lalaking ito. Gayunpaman, walang nang-ahas na pigilan sila. Alam nila na ang mga lalaki ay mula sa lahi ng demonyong ahas. Ang lahi ng demonyong ahas ay isang napakalakas na puwersa sa Heaven Beast Valley. Kung tumindig sila laban sa kanila, mamamatay sila. Haha, little beauty, it's time to go. Walang tutulong sayo. Sumama ka sa amin at magkakaroon tayo ng magandang oras na magkasama. Iniunat ng malakas na lalaking sumampal sa matanda ang kamay para sunggaban ang takot na takot sa dalaga. Swoosh! 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 Bago pa makadikit ang kanyang kamay, lumitaw ang mga pulang string mula sa manipis na hangin at nabasag sa soul seas ng malalakas na lalaki. Pagkatapos, ang mga mata ng mga malalakas na lalaki ay napuno ng pagtakbo. Tila nakikinig sila sa isang boses na hindi naririnig ng iba. Opo, Ginoo, sabay galang nilang sabi. I'm sorry. We were being too rude. Please accept our sincere apologies. Hindi namin dapat ginawa ito sa iyo. Kami ay mga hamak. Ngunit makatitiyak ka, hindi na tayo gagawa ng ganitong kasamaan. Nahihiya tayo sa sarili natin. Hindi tayo karapat-dapat mabuhay. Nagpapakamatay kami. Isa sa malakas, sabi ng mga lalaki. Nang matapos siyang magsalita ay sinuntok nilang lahat ang kanilang mga sarili sa kanilang mga noo. Agad na sumabog ang kanilang mga ulo, na nagpapadala ng mga tipak ng bungo at dugo kung saan-saan. Ano ba ang nangyayari? Binawian na lang ba nila ng sariling buhay? Nakakabaliw ito. Ang mga nilalang na nakasaksi sa buong eksena ay masyadong nabigla upang makapagsalita. Ngunit ang kanilang mga isip ay lumingon sa isang nakakabaliw na bilis. Salamat, Master. Tinuruan mo ako ng leksyon. Sinabi ni Violet kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan habang pinapakita niya sa kanya ang isang nagpapasalamat na ngiti. Siyempre, lahat ng iyon ay kagagawa ni Dustin. Ang malalakas na lalaking iyon ay masyadong mahina para maging mga alipin ni Dustin. Kaya hindi na niya kailangan pang buhayin ang mga ito. Inaasahan ni Dustin na ang kanyang mga alipin ay nasa isang tiyak na antas ngayon. Kung hindi man lang sila mga banal na Diyos, hindi siya mag-abala na gawin silang kanyang mga alipin. Pagkatapos nitong mangyari, muling sigaw ng dalaga at tumakbo sa gilid ng matanda. Marahang hinawakan ang braso nito. Anong nangyari dito? Maya-maya lang. Umalangaw-ngaw sa buong hangin ang isang malakas na boses. Isang payat, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may walang pakialam na ekspresyon ang lumipad ng maganda at lumapag sa harap nila.
Dumiretso ang kanyang mga mata sa mga katawan sa lupa at napuno ng malungkot na tingin ang kanyang mukha. Lumingon siya para harapin ang karamihan ng tao. Sino ang gumawa nito sa kanila? How dare you put a hand on our men? Dumura ang nasa katanghaliang gulang. Nag-aapoy ang mga mata sa galit. Isang nakakatakot at malamig na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan at agad na binalot ang buong kalye. Sa paghusga sa enerhiya na kanyang inilabas, alam ni Dustin na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang ordinaryong premium. Bait ang banal na Diyos, mas malakas siya kaysa sa mga lalaking iyon. Ito ay naging mas kawili-wili. Napaisip si Dustin habang nakatitig sa medyo may edad na lalaki. Sabihin mo sa akin, sino ang pumatay sa ating mga tao? Kung sino man iyon, lumabas ka, lumuhod ka, at kitilin mo ang iyong sariling buhay. Dominanteng utos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Idiniin niya ang bawat pantig. Nanginig ang lahat sa kanyang sinabi. Ngunit walang humakbang. Tipikal iyon ng mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas. Palagi nilang iniisip ang kanilang sarili na mas mataas. Iba pa, well, sir, walang tumama sa kanila. Lahat sila nagpakamatay. Sabi ng isang nilalang sa malapit sa nanginginig na boses. Kasinungalingan yan. Bakit nila kikitil ang sarili nilang buhay? Naabot na ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dulo ng kanyang lubad. Binutukan niya ang nilalang na kinausap niya. Palad at pinalo siya hanggang sa isang pulpol. Sabihin sa akin ngayon, sino ang gumawa nito? Kapag hindi mo ako sinagot, papatayin ko kayong lahat, the middle-aged man said at the top of his lungs. Muli, ang malamig na enerhiya ay itinulak mula sa kanyang katawan. Bang! 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 Sinundan ito ng hiyawan ng sakit habang sunod-sunod na nilalang ang nataman nito at itinapon ng ilang talampakan. Ang mga nilalang ay desperado. Kaya ginawa nila ang tanging bagay na naiisip nila. Sir, huwag naman sana. Galit, kumalma ka. Sila ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay. Sabi ng isa habang tinuturo ang matanda at ang dalaga. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng medyo may edad na habang binabelang ang galit sa matanda at dalaga. Iniunat niya ang kanyang kamay para sampilan sila at ang kanyang palad ay may napakaraming enerhiya sa loob nito na habang naglalakbay ay lumikha ito ng hangin. Ipinikit ng matanda at ng dalaga ang kanilang mga mata. Iniisip na sila ay mamamatay. Ngunit, ang mga pulang string ay muli sa kanilang paraan. Agad na itinuon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang lakas sa paglalayo ng tali sa kanya. Gayunpaman, sinira ng pulang string ang kanyang mga depensa at nakapasok sa kanyang soul sea. Walang dugo ang mukha ng nasa katanghaliang gulang sa takot. Sinubukan niyang itaboy ang mga string mula sa kanyang soul sea ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa isang segundo lang, tumigil na siya sa pagpupumiglas at kumalma. Nanlilisik ang mga mata niya at bakas sa labi niya ang nakakalokong ngiti. Ang isang ordinaryong premium grade na banal na Diyos na tulad niya ay walang halaga kumpara kay Dustin. Alam niyang gagawin iyon. Sandali lang para supilan siya. Agad na tumakbo ang nasa gitnang gulang na lalaki at huminto sa harap ng matanda at ng dalaga. Sir, Miss, kasalanan ko ang lahat. Kailangan kong sampilan ang sarili ko ng 1,000 beses para ipahayag ang kasalanan ko. Sana kayanin mo. Patawarin mo ang aking bastos na pag-uugali. Mahinang sabi ng medyo may edad na. Walang ideya ang matanda at ang dalaga kung ano ang kanyang pinag-uusapan o kung ano ang nangyayari. Bago pa nila ito maisip, sinimulan na niyang sampilan ang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Ang tunog ng laman sa laman. Umalangaw-ngaw sa buong kalye. Napatulala ang lahat ng nilalang sa lansangan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa medyo may edad na lalaki. Haha, magaling. Guro, ang mga taong ito ay nararapat dito at higit pa. Masayang pinalakpakan ni Violet ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang eksena. I know. And he's my slave now. We can make him do whatever we want. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanya. Matapos sampilan ang sarili ng 1,000 beses, lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda. Batang babae, gusto kayong makita ng aking Panginoon.
Magalang niyang sinabi sa kanila. Dahil isa siyang banal na Diyos. Hindi talaga siya masasaktan ng mga sampal. Gusto kaming makita ng iyong amo. Ngunit kami ay mga kawawang walang tao. Gulat na sabi ng matanda. Oo, huwag kang mag-alala. Ang aking Panginoon ay walang masamang kalooban. Paliwanag ng medyo may edad na lalaki. Well, sige na. Tumango ang matanda bilang pagsang-ayon matapos niya itong pag-isipang mabuti. Anong tinitingin-tingin mo? Go mind your own business. Gawin mo ang sinasabi ko o sisirain kita sa isang suntok. Babala ng nasa katanghaliang gulang nang mapansin niya ang daming tambay pa rin. Nang magsalita siya, naglabas siya ng aura ng isang medium grade na divine god. Ang lahat ng mga nilalang sa kalye ay umiyak at nagtakbuhan. Na ikinulong ang kanilang mga ulo. Inakay ng nasa katanghaliang gulang ang matanda at ang dalaga sa isang liblib na eskinita. Si Violet, Dustin, Emmer, at ang pangkat ng Thundership Race ay nakatayo sa eskinita. Naghihintay sa kanila. Nang matano niya ang dalaga. Tinignan siya ni Violet ng taas-baba at sinuri ang dugo nito. Nanlaki ang mata ng dalaga. Parang naramdaman din niya ang dugo ni Violet. Nagkatinginan ang dalawang babae at baka sa mukha nila ang excitement. Siyam na buntot ang biglang lumitaw sa likod ni Violet. At nawala ang mga ito sa susunod na segundo. Well, ikaw. Nanginginig sa kilig ang dalaga kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Oo, magkalahi tayo. Bulalas ni Violet. Sa wakas, nakahanap na siya ng sariling uri. Nangingilid ang luha sa maganda niyang mga mata. Maaaring pareho tayo ng lahi. Ngunit may isang bagay tungkol sa iyo na hindi ko lubos maisip. Parang hindi nakita kahit saan. Naningkit ang mata ng dalaga. Medyo nagdududa pa rin siya sa taong nasa harapan niya. Ang kanyang hinala ay isang angkop na tugon. Pagkatapos ng lahat, ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay maraming pinagdaanan. Na sapat na para sa bawat isa sa kanila na maging mas maingat sa bawat nilalang na kanilang nakilala. Nahiwalay ako sa mga angkan ko simula pagkabata. Nawala ako sa tunay kong pamilya. At lang aking mag-isa. Ito ay hindi hanggang kailan nalaman ko ang balita ng aking lahi. Kaya pumunta ako dito kasama. Hopes that I could find my kind. Diretsyong paliwanag ni Violet. Please, believe me. Hindi ako isa. Kaaway. Ibinaling ni Violet ang kanyang tingin sa kanyang mga angkan. Ang kanyang nakakatuwang mga mata ay may pag-asa na kumislap. Gusto niya, malaman kung sino talaga siya. At ang bahaging ito ay isang hakbang na hakbang. Nahiwalay ka na sa mga angkan mo simula pagkabata mo. Ikaw ba, Prinsesa Violet? Nagsalita ang tahimik na matanda. Narinig niya ang paliwanag ng dalaga. At sa wakas ay nakapagpisto na siya at dalawa magkasama. Baka sa mukha niya ang excitement. Princess Violet. Sino siya? Natarante si Violet matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda. Prinsesa Violet, ibig mong sabihin, siya ang prinsesa ng ating Nine-Tailed Demon Fox na ilang taon nang nawawala. Siya ay, napakabata noong siya ay nawala. At wala ni isa sa amin ang nakahanap ng anumang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Simula nang mawala siya, hindi napigilan ng dalaga ang mapasigaw nang marinig ang pangalan. Ang pangalan ko ay Violet. Tiyak na tama iyon. Ngunit wala akong alam tungkol sa aking kapanganakan. Ang alam ko lang ay miyembro ako ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Kinumpirma ni Violet na may bahid ng lungkot sa tono. Mukhang mataas ang posisyon ni Violet sa Nine-Tailed Demon Fox Race. Malaki ang posibilidad na iyon. Isang prinsesa ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Naisip ni Dustin. Natutuwa siya para kay Violet habang papalapit ito sa pag-alam ng kanyang pinagmulan. Na-curious si Violet sa kanyang kapanganakan na tila marami siyang gustong itanong. Biglang umalangaw-ngaw ang nakakabinging ingay sa distansya. Napakalaking enerhiya ang dumaan mula sa direksyon kung saan nanggaling ang mga ingay na iyon at kumalat papunta sa tulad ng tubig baha. Damn it, umalis muna tayo dito. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang kakayahan ng pakiramdam ni Dustin ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng tao. Nalaman niya agad iyon.
May masamang mangyayari sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga nakakatakot na ingay. Si Chapman, ang pinuno ng Heaven Beast Valley. Dumilim ang mukha ni Emmer. Tara na, ngayon na, maautoridad na napasigaw si Dustin. Nang hindi nawawala ang isang beat, ginamit niya kaagad ang Secret Reincarnation Skill. Ang isang malaking bahagi ng espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang manginig. Isang malaking larangan ng enerhiya ang ginawa. At, bawat isa sa kanila ay dinala sa mas ligtas na lugar. Nang mawala ang lugar kung saan sila formal na nakatayo. Ang iba pang mga puwang ay pumipiga at napuno ang kawalan ng laman bigla. Isang bagong espasyo ang nabuo sa isang kisap mata. Bago pa sila maabyute ng humahabol sa kanila. Milya-milya na ang layo ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Sa sandaling mawala sila. Isang malakas na kapangyarihang pang-espiritual na pangunawa ang bomb-alot sa buong lungsod kung saan sila ay nanatili sa paghahanap sa kanila. Dumaan lalo ang malakas na puwersa sa eskinita kung saan sila Dustin naging kaibigan. Kakaiba yun. Ilang sandali lang ang nakalipas. Sigurado ako na malinaw kong naramdaman ang aura ng Nine-Tailed Demon Fox. Isang boses ang maririnig mula sa makapangyarihang espiritual na kahulugan. Dahil inilipat na ni Dustin ang buong espasyo kung saan sila tumuloy. Walang paraan para sa espiritual na kahulugan upang mahanap sila. Hindi gustong sumuko. Ang nakakatakot na espiritual na pakiramdam ay patuloy na naghahanap ng mga target nito. Tumawid ito sa buong lungsod, na sinusuklay ang bawat sulok ng buong espasyo pulgada bawat pulgada. Napakalakas nito na kaya nitong ipakita muli ang nangyari sa loob ng espasyong ito. Sa ganitong paraan, nalaman ng espiritual na kahulugan ang lahat ng mga bagay na nangyari sa lungsod bago nito. Pagdating, alam nito ang lahat, ngunit wala itong paraan upang malaman kung saan sila nagpunta. Bago ito dumating dito, inilipat na ni Dustin ang kabuuan ng puwang nila ng kanyang mga kasama. Ang dating puwang na kanilang kinaroroonan ay natagpi-tagpi ng isang bagong gawang lugar. Mukhang may natitira pang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox na nagtatago sa Heaven Beast Valley. Maghintay at tingnan lamang. Sa wakas mahahanap ko rin kayong lahat. Lahat ng miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox ay dapat mamatay. Malamig na sabi ng boses mula sa espiritual na kahulugan. Ang mamamatay tao na layunin mula dito ay napakalakas na ang temperatura ng buong lungsod ay agad na bumaba ng higit sa 10 degree. Naramdaman ng lahat ng nilalang sa lungsod ang nakamamatay na aura na ito. Ilang segundo silang nagpipigil ng hininga para manatili kanilang sarili mula sa paglanghap ng toxicity nito. Ito ang pinuno ng Heaven Beast Valley. Diyos ko, anong nangyari sa ating cosmos? Bakit nandito ang leader namin? Dapat ay pumunta siya dito para sa isang mahalagang bagay. Iniisip ko kung ano ang hinahabol niya. Sa Celestial Snake Cosmos, may ilang martial arts masters na may malakas na perception force. Pareho silang nagulat at natarante nang makita na ang espiritual na kahulugan ng pinuno ng langit. Nandito ang Beast Valley sa kanilang lungsod. Ako si Roddy, ang gobernador ng Celestial Snake Cosmos. Karangalan kong makita ka, Ginoo. Isang matangkad at malakas na lalaki ang lumitaw sa kalangitan ng lungsod kasama ang isang grupo ng mga banal na Diyos. Yumuko sila, magalang sa espiritual na kahulugan rampaging sa buong lungsod. Ang malakas na lalaking ito pala ay isa sa mga disipulo ng pinuno ng Heaven Beast Valley. Siya ay pinagkatiwalaan ng responsibilidad ng pamamahala sa Celestial Snake Cosmos. Mukhang nabigo ka sa iyong trabaho bilang gobernador ng Celestial Snake Cosmos. Dumating ang ilang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox. Ngunit tila wala kang alam tungkol sa kanila. Pagdating, saway ng pinuno ng Heaven Beast Valley. Ano, Nine-Tailed Demon Fox ang nandito. Dumating sila sa ating cosmos. Totoo ba sir? Nasaan sila? Nang marinig ito, labis na nabigla si Roddy. Nagtago sila sa lungsod na ito. Ngunit nakatakas na sila. Ipadala ang aking order at hanapin sila ng iyong mga tauhan sa bawat sulok ng lugar na ito. Kapag tayo'y hanapin ang sino man sa kanila, dapat silang patayin ng walang awa. Ang pinuno ng Heaven Beast Valley ay napakawalang awa.
Umalangaw-ngaw ang boses niya sa hangin ng lungsod sa mahabang panahon na malinaw na narinig ng bawat nilalang sa lungsod. Yes, sir. Mahigpit na tutuperin ang utos mo. Sagot ni Roddy na may lubos na paggalang. Ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay may mga nakaligtas. Ang impormasyong ito ay tila umalis sa lahat. Tulala, hindi nagtagal. Kumalat ang balita sa bawat sulok ng Celestial Snake Cosmos. At umabot pa sa ibang bahagi ng ang Heaven Beast Valley. Sa kabuuan nito, ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay dating pinakamakapangyarihang puwersa doon. Bukod doon, ang Patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox Race ay dating pinuno ng langit. Beast Valley. Sa makatuwid, ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay nagkaroon ng malaking impluensya sa kabuuan ng kanilang cosmos. Tungkol saan ang buong bagay na ito? Akala ko nabura na ang lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot. Kaya, kasinungalingan ba lahat yan? Bakit nandito pa rin ang ilan sa kanila? Siguro iilan lang sa kanila ang nagsikap na makaligtas. It's not a big deal. Pero ang narinig ko ay hindi pa namamatay ang Nine-Tailed Demon Fox Race. Tumakas lang sila at nagtatago sa mga lugar na hindi mahahanap o malalaman ng iba. Ang lahat ng nilalang sa Heaven Beast Valley ay nagsasalita ngayon tungkol sa Nine-Tailed Demon Fox Race. Si Dustin, Violet, Emmer, at lahat ng iba pang tao ay nagtago sa isang walang laman sa Heaven Beast Valley. Sa pamamagitan ng isang espesyal na batas ng kalawakan, sila ay ligtas at maayos mula sa kanilang mga mang-uusig. Hiniling ng matanda kay Violet na ilabas ang ilan sa kanyang orihinal na asensya ng dugo para maobserbahan niya ito. Maingat, kumuha pa siya ng waft ng original blood essence ni Violet at sinindihan ito ng apoy. Matapos ang masusing investigasyon at obserbasyon, kinumpirma niya na si Violet nga ay matagal na nilang nawala. Prinsesa, baka sa mukha niya ang excitement. Ikaw si Prinsesa Violet. Ikaw talaga Prinsesa Violet. Your Highness, we're very blessed that we are able to have you back. Yumuko ang dalaga at ang matanda sa harap ni Violet. So, prinsesa talaga ako. Totoo ba yon? I can't believe it. Natarante rin si Violet. Hindi niya inaasahan na isa pala siyang prinsesa ng Nine-Tailed Demon Fox Race. Kamahalan. Ang aming pinuno ay tiyak na natutuwa nang malaman ang iyong pagbabalik. Dagdag pa ng matanda. Ano na ang nangyayari sa Nine-Tailed Demon Fox Race ngayon? Paano ang mga kamag-anak natin? Ayos lang ba sila? Binomba ni Violet ang matanda sa kanyang mga tanong. Labis siyang nag-aalala sa agos ng kanyang lahi. Estado. Nako, mahabang kwento. Kamahalan. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin sa malayo. Lumalabas na kahit na hindi siya kabilang sa lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot. Siya ay isang dedikadong elder. Ng lahi na ito. Talagang nasiyahan siya sa mataas na katayuan sa kanila. Noon, ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay ang pinakamakapangyarihang lahi sa Heaven Beast Valley. Ang Patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox Race ay ibinalita pa bilang pinuno ng Heaven Beast. Lambak, nang maglaon, si Chapman mula sa lahi ng demonyong ahas ay naging isang namamahala na Diyos sa pamamagitan ng paglilinang. Siya ay gayon. Ambisyoso na gusto niyang dominahin ang buong Heaven Beast Valley. Kaya pinangunahan niya ang karera ng demonyong ahas. At hinamon ang Nine-Tailed Demon Fox Race. Ang lahi ng demonyong ahas ay handa ng husto at matagal nang nagplano ng palihim. Nanalo sila sa maraming malalakas na lahi sa Heaven Beast Valley at bumuo ng isang mahusay na alyansa. Nagtrabaho sila, sama-samang ibagsak ang kapangyarihan ng ating lahi. Ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay mas marami at kailangang lumaban ng mag-isa. Matapos ang ilang matitinding labanan, sila ay natalo at karamihan sa ating mga miyembro ay namatay sa labanan. Malungkot na ikinukwento ng matanda ang kwento. At saka anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Violet. Nagduse kami ng mabibigat na casualty matapos makipaglaban sa ilang malagim na labanan. Masyadong makapangyarihan si Chapman. Maging ang aming pinuno ay hindi siya napigilan. Siya ay nasugatan ni Chapman. Sa wakas, nagpa siya ang pinuno na umatras. Dahil alam niyang hahabulin kami ng lahi ng demonyong ahas at mga kakampi nila. Ang hepe, 1/4,
Hinati kami sa 12-12 ng mga koponan at ang bawat grupo ay nahati sa iba't ibang landas. Nais ng aming pinuno at matatandang miyembro na makatipid ng pinakamaraming miyembro hanggat maaari. Ayaw nilang mapatay lahat ng miyembro natin. Nasa iisang team kami ni Alisa. Gayunpaman, agad kaming nahanap ng mga master ng lahi ng demonyong ahas at tinugis kami. Matapos ang pagsisikap na takasan sila. Sa huli, karamihan sa mga tao sa aming koponan ay namatay. Wala kaming choice kundi tumakas. Kaya nag-disguise kami ni Alisa at pumunta dito. Malubha akong nasugatan sa walang humpay na pag-atake ng mga kalaban namin. Para hindi makita si Alisa. Nabura ang aura niya. Dahil dito, halos nawalan siya ng lakas. Magmula noon, kaming dalawa ay namuhay ng magkasama at kumikita ng kaunti sa pagkanta sa tavern. Ikinwento ng matanda ang kanyang mga karanasan kay Violet. Nakita ko, hindi napigilan ni Violet ang bahagyang pagkadismaya. Hindi ito nakakatulong sa akin na mahanap ang iba pa sa aking mga tao. Naisip niya sa sarili, Prinsesa Violet, huwag kang masyadong mag-alala. Narinig ko na maraming grupo ang nakaligtas sa mga pag-atake. Ang aming koponan ay pabaya. Tumakbo kami sa gulat at napunta sa maling landas. Kaya madali kaming nalantad. Kung hindi, hindi tayo mawawala ng napakaraming miyembro. Inalo ni Alisa ang dalaga. Sana buhay pa ang iba. Malungkot na sabi ni Violet. Master, mukhang mahaba pa ang paglalakbay natin. Lumingon si Violet at sinabi kay Dustin. Sige, Violet, huwag kang mag-alala. Marami pa tayong natitirang oras. Mahahanap pa natin sila. Sabi ni Dustin sa nakakaaliw na tono. Sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa lahi ng demonyong fox na may siyam na buntot. Inutusan ni Dustin ang alipin na kinokontrol niya kamakailan. Ang alipin ay isang premium grade na banal na Diyos mula sa lahi ng demonyong ahas. Ang pangalan niya ay Merle. Oo, Master. Mayroon akong ilang mga lalaki sa aking pagtatapon. Noon, isa ako sa mga taong tumutugis sa lahi ng demonyong fox na may siyam na buntot. Sa pagkakaalam ko, isang malaking bilang ng mga fox ang matagumpay na nakatakas. Ngunit marami ang natagpuan at napatay sa kanilang tangkang pagtakas. May ilan ding nahuli ng buhay at dinalang bilanggo. Agad na sagot ni Merle kay Dustin. Ano ang tungkol sa aming pinuno? Gulat na tanong ng matanda at ni Alisa sa narinig. Oo, anong nangyari sa kanya? Na-curious din si Violet sa kapakanan ng chef nila. Ang mga alingaw-ngaw ay nagsabi na ang pinuno ng siyam na buntot na lahi ng demonyo ay nagtamo ng malubhang pinsala. Narinig ko minsan ang usapan ng mga nakatataas namin at sinabi nila na baka nakatakas na siya. Ngunit walang nakakaalam kung siya ay buhay pa. Wala akong mataas na katayuan sa aming lahi. Kaya wala akong access sa anumang confidential na impormasyon. Sagot ni Merle. Napansin. Sagot ni Dustin. Dahil ginawa niyang alipin si Merle. Halos imposible para sa kanya na magsinungaling kay Dustin. Kaya may mga nahuli na mga fox at naging mga bilanggo. Tanong ni Dustin. Oo, Master. Habang ang ilan sa kanila ay napilitang pagsilbihan ang mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas. Ang ilan sa kanila ay mayroon. Nakulong din. Sagot ni Merle. Namula ang mukha ni Violet sa galit nang marinig ang kwento ni Merle. Humph! Walang hiya talaga ang lahi ng demonyong ahas. Guro, maaari mo ba akong tulungan na ilabas ang aking mga tao? Tanong niya kay Dustin. Magiging masaya ako. Ang nag-iisang nasa Heaven Beast Valley na maaaring mag-post bilang isang panganib sa akin ay si Chapman. Para naman sa iba, gagawa ako ng mabilis. Halika na, puntahan natin ang mga kapatid mo. Confident na ngiti ang sagot ni Dustin. Dahil pumunta siya rito kasama si Violet. Hindi siya aalis hanggat hindi siya tapos sa kanyang misyon. Agad silang umalis kasama ang isang kawan ng mga miyembro ng Thundership Race upang iligtas ang mga miyembro ng ang Nine-Tailed Demon Fox Race na nakakulong. Gagamitin nila si Merle para makalusot sa loob ng kuta ng kalaban. Hiniling lang ni Dustin kay Merle na magpanggap na pinuno ng koponan at hayaan siyang manguna. Sa ganoong paraan, walang maghahinala sa kanila. Siyempre,
Binabantayan pa rin ni Dustin ang kanyang paligid gamit ang espiritual na kahulugan. Alam niyang lihim na pinagmamasdan ni Chapman ang buong Heaven Beast Valley. Bukod dito, nag-iingat siya na inutusan ni Chapman ang kanyang mga tauhan na maging alerto. Nahulaan niya na hindi mabilang na mga master sa Heaven Beast Valley ang nagsusumikap sa bawat pulgada ng lugar. Upang hanapin ang sino mang maaaring kainahinala. Kakampi namin si Emmer. Isa siyang semi-governing god at alam niya ang lahat ng uri ng omnipotent skills na makakatulong sa kanya na makatakas. Kahit na nasa panganib kami, kaya niyang panatilihing ligtas ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, walang sino man ang maghahinala sa mga taong ito mula sa lahi ng Thundership. Ang matandang lalaki ay isang tunay na banal na Diyos. Ngunit dahil hindi pa siya gumagaling sa kanyang mga sugat, isa lang ang kanyang ikasampu ng kanyang orihinal na lakas. At saka, hindi siya miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race. Kaya walang maghahinala sa kanya. Binura na ni Alisa ang kanyang aura. Kaya halos imposibleng maramdaman ng mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas. Kanya, si Violet ang pinakamalamang na malantad. Siya ay mula sa Nine-Tailed Demon Fox race. At naglalabas siya ng parehong aura gaya ng lahi niya. Sunod-sunod ang iniisip ni Dustin. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, nilinggan niya si Violet. Sa kanyang sorpresa, isang layer ng batas ng ilusyon lumabas sa kanyang katawan at itinago ng mabuti ang kanyang aura. Ang lakas ng hallucination bead. Tinutulungan tayo ng Reyna sa hallucination bead. Tuwang-tuwa si Dustin sa nakita nito. Sa tulong ng hallucination bead at ng Reyna, imposibleng maramdaman ang aura ni Violet bilang isang nine-tailed demon fox. Ipinagpalagay ni Dustin na kahit na ang isang namumunong Diyos ay hindi makikita sa kanyang pagbabalat kayo. Sa kanyang sarili, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Dahil marami siyang tricks, naiintindihan niya si Chapman at Iport ang sarili palayo. Bago pa man siya maramdaman ni Chapman. Ang pagiging kilala ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Guro, ang genuine Snake World ay nariyan. Mayroong maraming mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas na nakatalaga doon. Marami sa mga kasambahay at alipin ng mga tunay na Diyos na ito ay mga miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox lahi, sabi ni Merle kay Dustin. Well, magsimula tayo doon, sabi ni Dustin. Tara na. Naglakad siya patungo sa genuine Snake World habang sinenyasan niya ang iba na sundan siya. Tumigil ka nga dyan. Ito ang teritoryo ng lahi ng demonyong ahas. Kailangan naming i-verify ang iyong mga pagkakakilanlan bago ka papasukin. Sigaw ng isa sa mga ordinaryong divine god na nakabantay sa pasukan kay Dustin. Isang dosenang ordinaryong divine god ang nakapost sa pasukan ng mundo. Gaya ng hinala ni Dustin. Sila ay nasa mataas na alerto at lubusang tinanong ang bawat nilalang na nakapasok o lumabas. Well, mukhang pinalakas ng Heaven Beast Valley ang mga depensa nito. Naghinala ang pinuno nito. Napaisip si Dustin sa sarili. Swoosh! 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 Walang sabi-sabi. Ginawa ni Dustin ang puppet string sa isang kisap mata lamang. Ang mga pulang string ay dumating sa mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas. Ang mga ordinaryong Diyos na ito ay masyadong mahina upang labanan ang pag-atake. Ang mga pulang kwerdas ay pumasok sa kanilang soul seas at itinali ang kanilang espiritual na mga kaluluwa bago sila makapagtanggol. Kanilang sarili. Wala pang isang segundo ang inabot ni Dustin para maging mga alipin niya sila. Lahat ng ordinaryong divine gods mula sa lahi ng demonyong ahas ay yumukod kay Dustin ng masunurin. Master! Bati nila sa kanya sa koro. Ibinigay ni Dustin ang kanyang mga tagubilin sa mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas. Nakuha mo, Master. Babantayan namin ito ng aming buhay. Masunaring tumugon ang mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas. Nasiyahan sa kanilang tugon. Pinasok ni Dustin ang mundo kasama ang kanyang mga tao. Ang mundo ay isang nagmamadali at mataong komunidad na umunlad kasama ang mga dynamic na mamamayan nito. Ang mga nilalang mula sa iba't ibang uri at lahi ay makikitang namumuhay ng maayos sa isa't isa. Tingnan mo, ang mga tao natin dyan. Para silang inalipin.
Sigaw ni Alisa habang nakaturo sa isang lugar sa di kalayuan. Tumingin si Dustin at ang iba pa sa direksyon kung saan siya nakaturo. At nakakita ng isang pulutong ng mga tao. Halos parang prosesyon. Paparating. Sa tulong ng kanyang kahulugan ang kahulugan. Nakita ni Dustin ang isang malaking kama sa gitna ng papasok. Kaibigan ng mga tao. Ang kama na may pink na kurtina ay kumikinang ng maliwanag. Mayroong isang hanay na pumipigil sa iba na nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga kurtina. Napapaligiran ang kama ng napakaraming katulong at katulong. Ilang maid sa kanila ay mula sa Nine-Tailed Demon Fox race. Bukod sa mga kasambahay at katulong, ang grupo ay sinamahan din ng mga sundalo na may solong. Responsibilidad na bantayan ang kama. Ipinakita ng Grand Entourage ang katayuan ng kanilang amo sa kama. Ayaw ni Prince Lucian na magpabagal o maabala sa kanyang mga biyahe kaya lahat kayo ay umiwas sa amin. Kung hindi, ikaw ay arestuhin at papatayin. Dalawang tunay na preliminary grade na mga Diyos na nasa ulo. Sigaw ng grupo sa sinumang humaharang sa kanila daan. Ang kanilang trabaho ay tiyak na walang makakapagpabagal sa kanila sa daan. Ang pinakamataas na prinsipe ay isang mapagmataas na tao na gumawa ng hindi makatwiran na mga kahilingan. Biglang lumipad mula sa pink na parang isang letigo na may barbs. Tinamaan nito ang isa sa mga katulong na may dalang kama, na nagbunga ng malutong na tunog na umalangaw-ngaw sa hangin. Parg! Napasigaw sa sakit ang kawawang kasambahay. Ang maselang tela sa kanyang likod ay napunit at napunit, na tumambad sa kanyang balat at nagpapakita ng mga mantsa ng dugo. Sa pamamagitan ng mga hiwa sa kanyang likod. You ill-born lowlife. Bakit ang bagal mo? Gusto mo bang mamatay? Isang masasamang salita ang nagmula sa gitna ng kama. Muli, ang dulo ng letigo na may mga barbs ay lumipad mula sa kama. Na humahampas sa sugatang kasambahay ng walang tigil. Kamahalan. Patawarin mo ako. Naparusahan ako kahapon at hindi pa nakaka-recover. Kaya ako ay medyo mabagal. Please spare my life. Pakiusap ng kasambahay habang nanginginig sa takot. Namula ang mukha niya sa matinding sakit na dala ng letigo. Napakahina na niya. Ito ay malinaw na siya ay nagtamo ng ilang iba pang malubhang pinsala kahit na. Bago siya bugbugin ng prinsipe. Hindi na umimik ang prinsipe pagkatapos. Gayunpaman, muli niyang hinampas ang katulong para lang masiyahan ang kanyang isip. Sa isang iglap, 12-dosenang beses pang binugbog ang dalaga. Lumala ang kanyang kalagayan dahil sa pagkaparalisa. Sakit, hindi siya makagalaw kahit saglit. Tumayo siya, dahan-dahang namamatay sa lugar. Ikaw Dumb Fox, ikaw ay isang piraso lamang ng tae. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Ang lahat ng ito ay palabas lamang. Hindi ba? Ang lakas ng loob mong makipaglaro sa akin. Pagbabayaran kita sa mga kalokohan mong ginawa. Wala akong oras para dito. Mga bantay, ilayo mo siya at alisin mo siya. Siguraduhin mong patay na siya. Ang parehong walang awa na boses ang narinig mula sa kama. Na umamoy sa pagkasuklam at walang interes. As you wish, Your Highness. Kaagad, dalawang sundalo ang lumapit sa kasambahay para kaladkarin siya. Kamahalan, iligtas mo ang aking buhay. Pakiusap, pagmamakaawa ng dalaga, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ano ba naman? Master, ito ay napakahirap panoorin, sabi ni Violet habang lumingon kay Dustin. May pag-asa sa mga mata. Nakilala niya na ang kawawang kasambahay ay mula sa Nine-Tailed Demon Fox race. Kumuyam din sa galit si Alisa at ang matanda. Habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi nila gusto. Iligtas ang babaeng iyon mula sa kanyang walang awa na amo. Tumahimik kayong lahat. At ipapaalam ninyo ito sa akin. Mataray na sabi ni Dustin. Sa tulong ng kanyang kahulugan na kahulugan. Napagtanto na niya ang lahat ng nasa kama. May isang binata at isang dosenang kaakit-akit na concubine sa ibabaw nito. Hubad, gamulong sila, bumagsak at, nagsasaya, naglalasap sa isa't isa ng may pagnanasa. Matangkad at mataba ang binata. May katawan na naglalabas ng makinang naningning. Baka sa mukha niya ang kanyang pagmamataas kahit anong emosyon ang ipinapakita nito.
Naisip ni Dustin na ang binata ay walang iba kundi ang prinsipe na kanilang tinutukoy. Anak siya ng namamahala sa Genuine Snake World. Bilang anak ng pinuno, siya mismo ay may mataas na katayuan. At siya ay pinalaki upang maging mapagmataas at agresibo. Bilang susunod na tagapagmana, siya ay nakatakdang maging pinuno ng mundong ito sa hinaharap. Lumayo si Dustin sa kanyang team at tinungo ang pink na kama. Wala pang isang segundo ang lumipas ng mahigit 10 nakabaluti na sundalo ang sumugod papunta sa Dustin. Sino ka at anong gusto mo? Kilalanin ang iyong sarili. How dare you get in the way of our Prince Lucian? May balak ka bang mamatay ngayon? Sinigawan ng isa sa mga sundalo si Dustin, na ang tingin sa kanya ay walang iba kundi isang daga sa kalye. Ang mga sundalong hamarang sa daan ni Dustin ay mga ordinaryong Diyos ng preliminary grade. Maging ang mga sundalo ay mga ordinaryong Diyos ng preliminary grade. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano kalakas si Lucian noon. Whoosh! 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 Sa labas ng asol, ang mga pulang string ay lumitaw at lumipad patungo sa mga sundalo. Walang paraan na ang preliminary grade ng mga Divine God ay makatiis sa pag-atake. Ang mga pulang string ay sinira ang kanilang mga depensa sa isang tibok ng puso. Tumalon sa kanilang soulsis at tinali ang kanila. Mga orihinal na kaluluwa. Saglit na blanko ang mukha ng mga sundalo. Pagkatapos sa isang iglap, sila ay naging masunurin, na may masunurin, at magalang na mga ekspresyon. Marahan at masunurin silang tumabi para bigyang daan si Dustin. Dahan-dahang lumapit si Dustin sa kama. Ha? Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo pinigilan ang insektong ito? Kung sinira niya ang mood ng ating prinsipe, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Nataranta ang ibang mga sundalo habang nakatingin sa mga kasamahan nila na nahulog sa ilalim ni Dustin. Control. Ang mga sundalong ito ay pawang mga ordinaryong banal na Diyos. Sa kanyang isip, muling pinakawala ni Dustin ang puppet strings. Hindi mabilang na mga pulang string ang bumaril patungo sa iba pang mga sundalo. Wala pang isang segundo ay ginawa niya silang mga alipin. Lahat ng mga sundalo ay tumingin kay Dustin ng maamo. At humiwalay upang gumawa ng paraan para sa kanya. Ikaw ay patay na karne. Sa wakas ay napagtanto ng dalawang tunay na banal na Diyos na may mali. Nagmamadali silang pumunta kay Dustin sa parehong oras. Para sa dalawang ito, isinagawa ni Dustin ang mind sword skill gamit ang kanyang isip. Isang halos hindi maririnig na ingay ang nagmula sa loob ng dalawang tunay na preliminary grade na Divine God. Ang mga espadang inilabas ni Dustin ay pinutol ang kanilang mga laman loob. Nang makitang malubha silang nasugatan, ginampanan din sila ni Dustin ng puppet strings. Ito ay naging mas madaling kontrolin ang mga ito. Whoosh! Whoosh! Ang mga pulang kwerdas ay sumugod sa dalawang tunay na Divine God soulsis at itinali ang kanilang mga espiritual na kaluluwa. Dahil ang dalawang tunay na Divine God ay nagtamo ng matinding pinsala. Wala na silang lakas para labanan. Lahat, guru. Ang parehong tunay na banal na mga Diyos ay nagbago ng kanilang mukha at binati si Dustin habang sila ay nakayuko sa kanya. Nang may paggalang, ano bang nangyayari? Si Lucian ay abala sa kasiyahan sa kanyang mga kabit na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngayon lang yon, napagtanto niya na may mali. Naging masyadong tahimik. Ang dalawang tunay na Divine God at ang ordinaryong Divine God ay magalang na nakatayo sa likod ni Dustin. Masunuring ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa likod ng kanyang mga kamay. Nakatayo si Dustin sa harap ng kama na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ano ba ang nangyayari? Bakit walang sumasagot sa tanong ko? Lahat ba kayo nagsisikap na magrebelde sa akin? Galit na sigaw ni Lucian. Nanatili pa rin ang patay na katahimikan sa labas ng kama. Ang kapaligiran ay naging malamig at nakakatakot. Mabuti. Napakahusay. Kayong mga anak ng aso. Naglakas loob kayong suwayan ako. Sa sandaling makabalik tayo, sisiguraduhin kong papatayin kayong lahat ng aking ama. Umungol si Lucian. Nanggagalaiti sa galit. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang damit at tumalon mula sa kama. Sino ka? Anak ka ng puta.
How dare you approach my carriage without my permission? Hindi mo ba alam na ako ang pinakamatandang prinsipe at magiging hari ng mundong ito? Nakita ni Lucian ang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang kama habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakilala rin niya ang kanyang mga kawal na nakatayo sa paligid ng binatang ito na parang mga estatwa. Anong diva? Si Dustin ay gumuhit ng isang sarkastikong ngiti. Ano ba, damnedest bastards? Ano pa ang hinihintay mo? Arestuhin siya. Now! Sigaw ni Lucian sa kanya. Mga nasasakupan. Ha! Huwag mong sayangin ang oras mo. Walang sino man sa kanila ang makikinig sa anumang salita na iyong sasabihin. Simula ngayon, mag-isa na silang susunod sa utos ko. Pang-iinis at pang-asar ni Dustin. Hindi pwede. Napayuko si Lucian. Tumahimik ka na, mahal kong prinsipe. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. At saka, tulad nila, tatalima ka rin talaga sa akin. Dagdag ni Dustin habang nanunuya. Ano paano? Pinagtaksilan ba nila ako? Ano ang sinasabi mo? Ano ang gagawin mo? Saglit na natigilan si Lucian. Nang malaman niyang kailangan niyang magmadali at gumawa ng isang bagay. Naglabas siya ng jade slip at magpapadala sana ng mensahe sa kanyang ama para sabihin sa kanya ang sitwasyon. Nang makita ito, agad na na-activate ni Dustin ang secret reincarnation skill. Isang malakas na batas ng espasyo at oras ang biglang lumitaw at agad na inilipat ang espasyo sa paligid. Sila sa ibang lugar. Sa mismong segundong iyon, sina Dustin, Lucian, at lahat ng kanyang nasasakupan maging ang mga katulong at kama lahat. Muling lumitaw sa isang kakaibang kontinente. Nasa kontinenteng nilikha sila ni Dustin noon. Dito, siya lang ang master. Ang lahat ng mga bagay, materyales, enerhiya, at mga batas sa malaking tipak ng lupang ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Anong lugar ito? Bakit mo ako dinala dito? Ano ang gagawin mo? Habang pinagmamasdan ni Lucian ang kakaibang lupain. Hindi niya mapigilan ang sarili na magpanik. Samantala, sumugod sina Violet, Alisa, at ang matanda para tulungan ang kasambahay na grabing nabugbog. Pataas ni Lucian. Pagkatapos ay naglabas sila ng mga magic herbs upang gamutin ang kanyang mga sugat. Natutuwa akong makita kayong muli. Mga kapatid. Hindi maitago ni Alisa ang excitement. Tila, ginawa ni Lucian ang hindi bababa sa 100 nilalang mula sa 9 na buntot na lahi ng demonyong fox sa kanya. Mga kasambahay. Oh, Alisa, ikaw pala. Tuwang-tuwa ang mga katulong nang makilala nila si Alisa. Hindi mo kailangang matakot, mga kapatid. Nandito kami para iligtas ka. Paniniguro ni Violet sa malumanay na tono. Don't worry. Everyone, this is Princess Violet. Nagmamadaling ipakilala ni Alisa si Violet sa mga fox na iyon. Hindi nagtagal. Naging pamilyar sa isa't isa si Violet at iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga fox na ito ay kanyang mga kapatid na babae sa dugo. Natural lang na mainit ang pakiramdam nila at pamilyar agad sa isa't isa. Ikaw, bumaba ka na. Do something. Tulungan mo ako. Ang eksenang ito ay nag-iwan kay Lucian sa sobrang takot. Pinilit niyang maglabas ng malinaw na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tauhan, gayunpaman, ay nakatayo lamang at hindi pinansin. Dahil ang mga alilang babae ay nawala sa kanilang mga takot at pag-aalala. Sila ay nagtipon kasama ang kanilang mga angkan at nag-enjoy sa reunion nila. Ang kasayahang ito ay nagpagulo kay Lucian at nagdulot ng kasuklam-suklam na galit sa kanya. Na para bang sinusubukan nilang para kutsain siya. Maya-maya, tumalon mula sa higa ng 100 babae na nakasuot ng bastos na damit at tinanong siya, aking prinsipe, ano ang nangyari? Nang makita ng mga babaeng ito ang ginagawa ng mga batang babae mula sa lahi ng demonyong fox ng 9 na buntot. Naging sila, galit din. Pinagalitan nila, mga bitches, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang magrebelde? Ang prinsipe mo. Pak! 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 Biglang umakbay ang 9 na buntot sa likod ni Violet at itinaboy ang mga babaeng ito palayo sa kanya. Kidlat! How dare you? Ha!
Hintayin mo lang na malaman ito ng tatay ko. Magiging deadmeat kayong lahat. Sigaw ni Lucian. Kinuyam ang Jade Sleep na sinusubukang durugin ito at abutin ang kanyang ama. Thud! Bago pa siya makatapos ng pag-ungol. Isang sinag ng sword light ang bumungad sa kanya. Ang Jade Sleep na hawak niya sa kanang kamay ay mabilis na naging alikabok dahil naputol din ang kamay niya. Ang lugar. Whoosh! Swish! Bago pa man makakuha ng hangin ang sinuman sa nangyayari. Isang napakaraming pulang string ang lumipad sa himpapawid. Ang mga string ay binaril kay Lucian. Tumago sa kanya, at inatake ang kanyang walang pagtatanggol na Soul Sea. Isa lamang siyang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Nakaharap sa napakaraming kwerdas ng papay. Siya ay pumasok, isang malamig na pawis dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ito. Sino ang gustong saktan ang anak ko? Nako, hindi ka ba matapang? Umalangaw-ngaw ang isang boses mula sa Soul Sea ni Lucian. Mula rito, lumitaw ang isang matabang lalaki na nakasuot ng maharlikang damit. Sa kabila ng pagiging isang espiritual na avatar. Ang matabang lalaki na ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang ay mukhang mapagmataas at marilag. Pare, tulungan mo ako. Tunay na isang kasiya siyang sorpresa ang hitsura ng kanyang ama. Kaya hindi napigilan ni Lucian na umiyak na parang sanggol. Oh, tignan mo. Ang sweet diba, Lucian? Lumapit ang tatay mo para iligtas ka. Hindi mo kailangang sumama. Isa ka lang tunay na premium grade na banal na Diyos. Kahit na ikaw ay totoo. Body comes here. Mag-aaksaya lang kami ng oras naming dalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi mo magagawang labanan ang aking mga string. Lalo na ang isang espiritual na avatar mo. Dustin. Ngumisi. Puff. Sa isang kislap ng liwanag ng espada. Ang mayabang na taong grasa ay nadurage kaagad. Hindi nagtagal. Nagkaroon ng bisa ang husay ni Dustin. Guru. Agad yumuko si Lucian at tinawag ang kanyang amo at ipinahayag ang kanyang pagsunod at pagpapasakop. Mabuti. Ngayon, bumalik at tipunin ang lahat ng mga fox sa mundong ito. Dalhin mo sila sa palasyo ng iyong ama at hintayin mo ako doon. Bilin ni Dustin. Naiintindihan. Huwag mag-alala, Master. I will do my best. Sagot ni Lucian. Siyempre gagawin mo. Tumango si Dustin at tumawa sa kasiyahan. Nang walang pag-aalinlangan, pinabalik niya si Lucian at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa labas ng kalawakan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lucian at nagsama ng isang grupo ng mga tao upang isagawa ang kanyang unang atas bilang ang bagong alipin ni Dustin. Samantala, si Dustin, Violet, at ang iba pa ay nagyayabang sa Genuine Snake World. Sa tuwing makakasalubong nila ang mga Divine Gods, lalo na ang mga mula sa lahi ng demonyong ahas, Dustin lang. Walang kahirap-hirap na ginamit ang lihim na kasanayan ng puppet strings para gawing mga alipin niya. Ang kasanayang ito ay tila gagana ng madali kong gagamitin sa mahihinang ordinaryong banal na mga Diyos. Gayunpaman, kung nakipag-ugnayan si Dustin sa medyo mas malakas na tunay na mga Diyos sa kahabaan ng paraan, gagamitin lang muna niya ang kanyang mind sword skill para saktan sila ng husto bago pa magawa ng puppet strings. Magtrabaho sa kanila. Ang kanyang lakas ay masyadong nakakatakot na walang banal na Diyos mula sa lahi ng demonyong ahas ang makakataka sa kanya. Ang nakakatuwa sa kanila ay ang katotohanan na lahat sila ay mga pinuno ng lahat ng antas ng demonyo. Lahi ng ahas, pero pinaglaruan lang sila ni Dustin. Habang ginagawa niya ang higit pa sa kanila bilang kanyang mga alipin. Hindi maiwasang magkaroon ng nakakatakot na lakas si Dustin. Na makapagbibigay daan sa kanya na kontrolin ang mundong ito. Walang nakakapigil sa kanya. Sa ilalim ng kanyang utos, tinipon ng mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas ang kanilang mga nasasakupan at sumunod kay Dustin habang patungo sila sa palasyo ng pinuno ng mundong ito. Princess Violet, who the hell this young man? How is he this dreadfully powerful? Ang matandang lalaki, si Alisa, at ang iba pang mga batang babae ng lahi ng demonyong fox na may siyam na buntot na kakaligtas lang. Lahat ay naiwan sa isang estado ng pagkabigla matapos makita ang kakaiba at nakakatakot na kakayahan ni Dustin. Akala nila,
Masyadong unreal at inconceivable ang nangyayari sa harapan nila. Siyempre, sila ay lubos na hindi naniniwala. Haha, napakagaling niya, hindi ba? Ang lalaking iyon ang aking Panginoon. Pagmamalaki ni Violet. Seryoso wala kang ideya. Let me tell you, my master has more advanced and amazing skills na hindi pa niya naipapakita. Violet, idinagdag sa parehong baliw na tono. Teka, kanina mo lang ba siya tinawag na master? Bakit mo siya tatawagan ng ganyan? Nasa kamay ka rin ba niya? Tulad ng mga ahas na iyon. Nang marinig ng matanda kung paano pinag-uusapan ni Violet si Dustin. Natigilan ang matanda. Hindi siya makapaniwala na ang prinsesa nila. Maaari pang sabihin ang mga ganoong bagay ng may kasiyahan. Princess Violet, ikaw ang prinsesa ng Nine-Tailed Demon Fox race. Ikaw ay may marangal na katayuan. Paano mo maituturing ang iba bilang iyong Panginoon? Ang iyong espiritual na kaluluwa ba ay kinokontrol niya? Mangyaring gumising. Prinsesa Violet, huwag mong hayaang mamuno siya sa iyo. Palihim na dagdag ng matanda. Elder, don't get me wrong. Talagang hindi ito ang iniisip mo. Tinitiyak ko sa iyo na hindi niya kontrolado ang aking espiritual na kaluluwa. Talagang maganda ang pakikitungo niya sa akin. Kung iyon ang inaalala mo. At saka, kahit sino ako, maharlika o mapagpakumbaba, ituturing ko siyang Panginoon sa buong buhay ko. Walang magbabago kailanman. Kaya pakiusap, matanda. I would appreciate it if you can let go of your suspects about him. Violet, elaborated. Hindi pa rin ako bumibili. Sigurado ako na ang binatang ito ay may espiritual na kaluluwa ni Prinsesa Violet. Control. I guess that's why she can't think rationally. Wala talaga siyang ideya sa ginagawa niya. Well, at least pwede ko munang samantalahin ang lalaking ito. Hahayaan ko siyang iligtas ang iba pang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race. At pagkatapos ay hahaharapin natin siya. Magkasama, kailangan lang nating iligtas si Prinsesa Violet mula sa kanya kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Nagdesisyon ang matanda. Samantala, walang ideya si Dustin na medyo naghihinala sa kanya ang matanda. Ilang sandali pa. Dumating siya sa tarangkahan ng gobernador ng mundong ito kasama ang isang grupo ng mga banal na Diyos. Mula sa lahi ng demonyong ahas. Diyos ko, ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng mga fox na ito? At saka, bakit sira ang spiritual avatar na iniwan ko sa Soul Sea mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Sabihin mo sa akin ang lahat. Isang galit na boses ang yumanig sa buong palasyo. Haha, it's none of your business. Stop asking me these questions all the time. I have my own intentions and that's that. Isang madilim na boses ang sumagot. Ito ay ang mapanghamong boses ni Lucien. Ikaw, how dare you talk to me in such tone? Sobrang spoiled kita kaya naging mayabang ka. Tignan mo ang iyong sarili. Isa kang walang galang na bastard. Sobrang disappointed ako sayo. Nasa bingit ng kabaliwan ang may-ari ng galit na boses. Ang lubos na kawalang galang na nagmumula sa kanyang sarili. Anak ay sobra para sa kanya upang kunin. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Dustin ang kanyang makapangyarihang hukbo at huminto sa labas ng palasyo. Pinalibutan ito, sa buong genuine Snake World. Higit sa bahagi ng mga banal na Diyos ang naging alipin niya. Sinundan nila siya dito bilang isang malaking agresibong hukbo. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ito ay isang sagradong lugar. Ang lugar kung saan naglilinang ang ating pinuno. Walang sino mang pinapayagang lumapit ng wala. Pahintulot, sa labas ng palasyo, dalawang matandang lalaki ang naka-cross-legged sa magkabilang gilid ng gate. Nang makita nila ang isang malakas na hukbo na papalapit sa kanilang dumadagandong na mga hakbang na yumanig sa lupa. Halos tumalon sila sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay tunay na preliminary grade divine gods. At hindi masyadong malakas. Kung hindi sana sila pinadala basta nagbabantay sa gate dito. Nang makita ang dalawang matandang lalaki, hindi umimik si Dustin at ginamit lang ang mind sword skill at ang
Puppet strings. Puff. Puff. Agad na bumulwak ng dugo ang dalawang matandang lalaki at ang kanilang katawan ay naging magulo. 2/4. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay nagsimulang lumambot, na nagpapakita ng parehong blanko na ekspresyon ng iba pang mga sundalo. Si Dustin ay naging mga alipin niya. Pumasok ka ngayon at hinihiling sa iyong pinuno na lumabas upang makita ako. Utos ni Dustin sa dalawang matandang lalaki. Pagkatapos ay casual niyang binato ang 12 advanced magic herbs sa kanila upang gamutin ang kanilang mga sugat ngayon. Naging mga alipin na niya. Kung isa sa alang-alang ang lakas tao na nasa ilalim niya. Naging napakayaman ni Dustin. Bukod sa mga kayamanan na kanyang natamo sa paglipas ng mga taon. Ang lahat ng kayamanan ng kanyang higit sa 10,000 alipin ngayon ay pag-aari niya. Mahirap isipin kung gaano karaming kayamanan ang naipon ng mga Diyos na ito sa kanilang kabuuan. Buhay. Ngayon ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Dustin. Oo, Master. Kinuha ng dalawang matandang lalaki ang mga magic herbs na ibinigay ni Dustin at nagsimulang gumaling ng mabilis. Bilang mga banal na Diyos, madali para sa kanila na makabangon mula sa pisikal na pinsala. Bukod pa rito, ang mga halamang gamot ay may mahiwagang pinagmulan at mga advanced na kapangyarihan sa pagpapagaling. Kaya nila nagawa, makabawi ng wala sa oras. Ang dalawang matandang lalaki pagkatapos ay dumiretso sa palasyo at ipinaalam sa pinuno ng mundong ito. Sir, may gustong makita ka. Hinihintay ka niya sa labas ng gate natin. Sa mga oras na iyon, abala ang pinuno ng mundong ito sa pagpapagalit sa kanyang panganay na anak. Ang kanyang panganay na anak, si Lucian, ang tagapagmana ng kanyang trono, ay kakaiba ang kinikilos mula nang siya ay bumalik mula sa kanyang trono. Biyahe ngayon. Tinipon niya ang lahat ng demonyong fox sa buong mundo at dinala sila sa palasyo. Lahat ng nakakulong na nine-tailed demon fox race ay pinalaya at dinala rin dito. Ayon sa batas ng mundo, ang mga nahatulang kriminal sa mga bilangguan ay hindi dapat palayain ng wala. Utos ng pinuno, siya lang ang may awtoridad na gumawa ng ganoong desisyon. Gayunpaman, ang kanyang panganay na anak ay naging spoiled sa kanya mula noong siya ay bata. Kahit anong mangyari, lagi siyang ini-spoil ni Chief at hinahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Siya ay nagpagamot at nagpakondisyon sa kanya. Panganay na anak na maging kahalili niya. Alam ito ng buong mundo. Kaya naman sa matinding pakiusap ni Lucian, kinailangang palayain ng mga gwardya na namamahala sa kulungan. Lahat ng mula sa nine-tailed demon fox race. Si Lucian ang susunod sa linya bilang pinuno ng mundong ito at walang gustong masaktan siya. Likas na galit ang kasalukuyang pinuno nang malaman niya ang tungkol dito. Ipinatawag niya ang kanyang anak sa palasyo at pinagalitan siya ng husto. Gayunpaman, may bastos na ngiti lang sa mukha si Lucian. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang eksaktong nangyari. Sa halip, umimik lang siya ng mga kakaibang salita at patuloy na sinasalungat ang pinuno. Lumilitaw na si Lucian. Wala nang respeto sa kanyang ama. Dahil dito, lalo pang nagalit ang pinuno. Sa sandaling ito ay pumasok ang dalawang matandang gwardya at iniulat ang insidente sa gate. Iba rin ang tono at ugali ng dalawang matanda sa karaniwan. Hindi nila iginalang ang chief sa lahat, alinman. Puno pa ng kakulaitan ang mga mata nila. Mag-ingat ka sa ugali mo. Kung maglakas loob kang maging masungit sa akin sa susunod, ako mismo ang papatay sa iyo. Ang hepe ay nasa dulo ng kanyang talino para sa kakaibang pag-uugali ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Ano ang nangyayari ngayon? Ang kanyang panganay na anak ay napakalaking asshole sa kanya. Kahit na kumikislap ng isang bastos na ngiti sa kanyang mukha. Ngayon ay naglakas loob pa ang dalawang gwardya na kumilos ng walang galang sa kanya. Ano ang nangyayari? May mali. Ito ay hindi kapani-pani walang kakaiba. Bahagya niyang naramdaman na may mali. Bagamat hindi pa niya alam kung ano talaga. Kahit ano, kahit sino pa, sabihin sa kanya na umalis dito at lumayo. Sa abot ng kanyang makakaya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung pretuhin ko siyang parang basura. Angal niya sa dalawang matandang lalaki. Natatakot ako na hindi ko magagawa iyon.
Mas mabuting lumabas ka para sabihin sa kanya ang sarili mo. Ngumisi ang isa sa dalawang matandang lalaki. Tama siya. Matanda. Huwag kang magpalabas dito. Itigil mo na ang kalokohan at ikaw na mismo ang magsuri. Sumama naman si Lucian. Ano? Ikaw. Ikaw. Ano ang sinabi mo sa akin? Ikaw dumb bastard. How dare you talk to your father like that? Nagre-rebel ka ba sa akin ngayon? Itinuro ng pinuno ang kanyang anak. Nanginginig sa galit. Kasabay nito, isang malalim na lamig ang biglang bumalot sa kanya. Mula ulo hanggang paa, masyadong kakaiba ang mga pangyayari. Ang tatlong tao sa harap niya. Ang isa ay ang kanyang panganay na anak. At ang dalawa pa ay ang kanyang mga alipin na nagkaroon. Sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Lahat sila ay kumikilos ng kakaiba. Ang pinuno ay sigurado na sila ay ganap. Mapagkakatiwalaan. Hindi niya maiisip sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na nagre-rebel sila sa kanya. Ngunit ngayon ay tinatrato na siya ng tatlo sa isang napakawalang galang na paraan. Hanggang sa sandaling ito ay sa wakas na pagtanto ng pinuno na talagang may mali. Ano bang nangyayari sa inyong tatlo? Sabihin mo sa akin. Ikaw ba ay tinatakot o pinipilit ng isang tao? Huwag kang matakot. Susuportahan kita. Hindi mo kailangang ma-hostage ng ganito. Diretsyong tanong ng hepe habang pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang anak at ang dalawang matandang lalaki. Humph! Back up mo kami. Don't flatter yourself. You are not qualified to do that. What can you do? Tanging ang aming Panginoon lamang ang may kakayahang suportahan kami. Sabi ng isa sa mga matandang gwardya na may halong ngiti. Siya ay nagsasalita ng katotohanan. Ang aming Panginoon ang aming pinakadakilang tagapagtaguyod. Siya lang ang may kapangyarihan at lakas para suportahan tayo. Mataimtim na tumango ang isa pang matanda at si Lucian upang ipakita ang kanilang pagsang-ayon. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo ngayon? Master, ako ang iyong Panginoon. Ano bang ipagsasabi mo? Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ang totoo. O papatayin ko kayong dalawa ngayon din. Galit na umungol ang puno. Nalalong nadidismaya sa sandaling iyon. Maya-maya, isang mahina ngunit solidong boses ang tumunog sa bulwagan. Pinag-uusapan nila ako. Ako ang kanilang Panginoon. Nandito ako ngayon. Maaari mong subukan ngunit hindi mo sila maaaring patayin. Mula sa mga anino, isang kabataang lalaki na may ilang mga banal na Diyos sa likuran niya ang pumasok. Guru! Agad namang tumakbo si Lucian at ang dalawang matandang lalaki kay Dustin at binati ito ng pangungulit. Guru! Tinipon ko na ang lahat ng miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox Race sa mundong ito tulad ng ginawa mo. Inutusan. Nasa pwesto ko silang lahat ngayon. Pagmamalaki ni Lucian. Magaling. Violet, sumama ka sa lalaking ito at dalhin mo rito ang mga tao mo. Sabi ni Dustin kay Violet. Oo, Master. Tuwang-tuwang sagot ni Violet. Puno ng pag-asa ang boses. Siya ay tungkol sa upang makita ang higit pa sa kanyang sariling uri. Na hindi pa niya nakita noon. Agad niyang sinundan si Lucian. Tumakbo sa likuran niya. Sa sobrang galit at pagkalito ng pinuno ay nanginig ng husto ang buong katawan. Namula ang mukha niya at mabangis. Tinuro niya si Dustin at umungol. Ikaw. Sino ka ba at saang kailaliman ng impyerno ka nanggaling? Paanong kunin ang sarili kong anak? Ikaw bilang kanyang amo. Damn it, hindi man lang niya ako pinapakinggan ngayon. Sino ka? Sabihin mo sa akin. Bumangon ang matinding takot sa kanyang puso nang magpakawala ng galit na galit sa pinuno. Ang kanyang nanlalaking mata sa wakas ay nakuha ang malaking bilang ng mga divine gods ng genuine snake world na pamwesto sa likod ng kakaibang binata na biglang sumingit para silang naging utusan niya. Lahat sila ay nakatitig sa kanya ng walang paggalang at kahit na mapanuksong tingin sa kanilang mga mata. Anong ginagawa mo? Lahat ba kayo ay nagsisikap na maghimagsik laban sa akin? Isang nagniningning na liwanag ang lumitaw sa mukha ng pinuno habang sinisigawan niya ang lahat. Mga banal na Diyos, mas nabalot siya ng takot at nagbantang lulunurin siya. Wala sa mga ito ginawa anumang kahulugan sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Siya ang pinuno ng mundo.
Ngunit ngayon ay hinahamon pa rin siya ng ganito. Napuno ng galit ang pinuno at ibinalik niya ang kanilang mga titig ng may masamang tingin. Nakagawa ka ng capital offense. Lahat, sa iyo. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. At ikaw bastard, how dare you go against me? Hindi kita bibitawan. Lumuwa ang kanyang mga mata sa halos kanilang mga ukit habang sinisipat niya ang mga ito. Tumahimik ka, anak ka, how dare you sumigaw sa master ko? Humihingi ka ng kamatayan. Master, sabihin mo lang at pira-piresuhin natin siya. Sa tingin mo ba mas magaling ka dahil ikaw lang ang pinuno? Huwag mong bigyan ng labis na pagpapahalaga ang iyong sarili. Since, ginulo mo ang amo namin. Patay ka na. Kung hindi ka tanga, halika at yumuko ka sa amo namin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, hahawiin kita. Malakas na sigaw na puno ng galit ang bumungad sa mga alipin sa paligid ni Dustin na hindi napigilan ang kanilang galit. Ilang saglit, bumagsak ang insulto sa pinuno. Ah, damn it all to hell. Lahat kayo ay nararapat mamatay. Tatapusin ko kayong lahat. Hysterical na sigaw ang umalis sa hepe na parang wala sa sarili. Sa isang kisap mata, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Hindi may kikaila na siya ay isang tunay na premium grade divine god. Gayunpaman, sa mga mata ni Dustin, ang mga banal na Diyos sa antas na iyon ay hindi maaaring ituring na banta sa kanya. Sa ikalawang pag-iisip alam niya na ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay ganap na ganap. Maging ang pinuno ng isang mundo, hindi siya dapat umasa ng mas makapangyarihan. Wala akong oras makipaglaro sayo. Halika rito at kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon. Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Dustin. Brat, papatayin kita. Mabilis na tumakbo ang galit na pinuno papunta kay Dustin. Lahat ng kapangyarihang inilabas niya ay napalitan ng mga bagyong umatake kay Dustin. Dahil dito, gumuho ang espasyo sa bulwagan sa pulgada bago ito naging kawalan. Not bad. You're stronger than most divine gods of your level. Sisiguraduhin kong ilalagay kita sa isang mahalagang posisyon sa hinaharap. Nanatiling kalmado si Dustin at nakakunot ang noo habang nakasukbit ang mga kamay sa likod. Master, mag-ingat ka. Mahirap kalaban ang matandang ito. Babala sa kanya ng mga alipin ni Dustin. Tinamaan ng nakakatakot na puwersa na pinakawalan ng pinuno. Ang mga banal na alipin ng Diyos sa paligid ni Dustin ay natangay. Isa pagkatapos ng isa, isang marahas na surge of energy ang lumapit kay Dustin at tuluyan na siyang lumunin. Dustin, kailangan mo ba ng tulong? Tinanong ni Emer si Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan habang siya ay maingat na nanunood. Ang sobrang lakas, sinigurado niyang hindi na siya lalayo kay Dustin. Dahil pumasok sila sa Heaven Beast Valley. Nakatayo siya sa tabi mismo ni Dustin. Gayunpaman, wala si Dustin. Lumingon sa kanya para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala, nakuha ko ito. Dapat nating gawin itong mabilis kung hindi. Maaalerto natin ang iba pang mga master sa Heaven Beast Valley. Dustin, sumagot, habang nagsasalita siya. Pinakawalan niya ang mind sword skill gamit ang kanyang isip. Boom! 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 Pumutok ang malalakas na pagsabog mula sa katawan ng hepe. Ang lahat ng mga panloob na organo ng pinuno ay nawasak ng espada ng isip ni Dustin habang ito ay nagdulot ng kalituhan. Sa kanyang katawan habang nakikipaglaban sa kanyang panloob na enerhiya. Wala ni isa sa mga kalamnan ng hepe ang makagalaw ng 1 pulgada at nauwi sa lamig sa kanyang kinatatayuan. Tumulo ang dugo sa sulok ng labi niya. Ano? Anong ginawa mo sa akin? Puro takot ang bumungad sa mukha ng hepe habang nakatingin kay Dustin. Kahit sarado ang utak niya ay hindi niya mawari kung paano siya nagawang sakta ng binata. Bago niya napansin, binalot siya ng pangamba habang pinipilit niyang harapin ang katotohanan. Sino ka? Nasa Heaven Beast Valley kami. Huwag kang gagawa ng kalokohan. O hindi ka pakakawala ng aming pinuno. Ang hepe snapped sa Dustin bilang siya tried sa walang saysay na pagkakahawak sa huling mga thread ng kanyang pagtitiwala. Gayunpaman, ang kanyang babala ay nahulog sa bingi. Sa susunod na sandali,
Ginamit ni Dustin ang puppet strings. 10,000 pulang string ang nabasag sa solsi ng pinuno. Umalis ka sa katawan ko. Ang pagkabigla ay lumitaw sa maputlang mukha ng hepe nang siya ay naging walang magawa sa ilalim ng pag-atake. Siya ay masyadong mahina upang lumaban kahit na. Dahil ang matinding pinsala ay sumakit sa kanyang katawan at maging sa kanyang espiritual. Tinamaan ang kaluluwa ng espada ng isip ni Dustin. Wala pang kalahating segundo. Nabawasan ang tingin niya kay Dustin. Sa 1 segundo lang, ginawang alipin ni Dustin ang hepe. Pagbati, Master. Magalang na yumuko ang hepe kay Dustin. Hindi mo naman sinabi kahit kanino ang nangyari dito, di ba? Tanong ni Dustin. Hindi pa, Guro. Napakabilis mong kumilos kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Masunaring sagot ng hepe. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Kung nagpadala siya ng mensahe sa pinuno ng Heaven Beast Valley, wala akong magagawa kundi umalis. Kaagad, naisip ni Dustin sa sarili. Mula ngayon, i-lock mo ang mundong ito. Mabilis na utos ni Dustin. Oo, Master. Ang pinuno ay maamo na tumango. Sa sumunod na segundo, nakabuntot siya para gawin ang iniutos. Si Dustin na ngayon ay may ganap na kontrol sa mundong ito. Nang mawala ang hepe, naglakad si Emmer papunta kay Dustin. Bagay ka talaga, Dustin. Umagos ang mga papuri sa kanyang mga labi. Pagkatapos nilang tumuntong sa Heaven Beast Valley, nagpatuloy siya ng may matinding pag-iingat at iniwasang makisali sa mga hindi sumubok away. Ito ay dahil sa takot siya sa pinuno ng Heaven Beast Valley. Isang namamahala na Diyos. Higit pa rito, ilang semi-governing gods ang tumayo sa panig ng pinuno. Kung gumawa siya ng isang maling galaw, baka makita nila siya. Kung nangyari iyon, ang kahihinatnan nito, hindi maisip. Ngunit iba si Dustin dahil maaari niyang gawing alipin ang mga banal na Diyos nang hindi gumagawa ng tunog. Kaya't sinigurado niyang pagbawalan si Emmer na makialam. Swerte lang ako. Ngumiti naman si Dustin sa kanya. Ngunit kailangan nating maging mas maingat. Dapat tayong maging low profile. Matagumpay mong ang mga banal na Diyos na ito bilang iyong mga alipin. Hindi mo ginawa dahil ang swerte ay nasa panig. Kung ang sino man sa kanila ay umabot sa pinuno o sa iba pang mga master ng Heaven Beast Valley, gagawin namin ay nalantad. Kapag nalaman ng pinuno na nandito kami, wala nang paraan. Napakalakas ng isang namamahala na Diyos para hawakan natin. Seryoso ang tono ni Emmer. Kinakabahan na siya simula nang tumuntong siya sa Heaven Beast Valley. Tama po kayo, sir. Mas mag-iingat po ako. Mabilis na tumango si Dustin. Kung ang pinunong iyon ay sapat na matalino, magkakaroon siya ng sapat na oras upang makipag-ugnayan sa kanyang pinuno. Isip ni Dustin. Mula ngayon, susubukan ko ang aking makakaya para mas mabilis na mapasuko ang mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas at siguraduhin. Para wala silang oras para mag-react. Nagpasya si Dustin. Ano ang susunod nating gagawin? Sinenyasan siya ni Emmer. Bibisitahin ko ang mga mundo para kontrolin ang higit pang mga banal na Diyos. Napangiti ng husto si Dustin. Master, gusto ko ang plano mo. Sobrang nakakakilig yan. Subukan nating panatilihin ang buong Heaven Beast Valley sa ilalim ng ating kontrol. Kakabalik lang ni Violet at narinig ang kanyang sinabi. Excited niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hindi ito laro. Ginagawa ko ito para iligtas ang mga tao mo. Umiling si Dustin ngunit hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang pananabik. Ilang sandali pa ay bumalik na ang pinuno. Guro, inilak ko ang mundo gaya ng iniutos mo. Nagsumbong siya kay Dustin sa maamong boses. Mabuti, sabihin mo sa akin. Aling mundo ang nakikita sa Genuine Snake World? Tanong ni Dustin. Ang Science Snake World. Ang antas ng lakas nito ay katulad ng sa amin. Sagot ng hepe. I see. Okay. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo dapat tumungo sa Science Snake World ngayon. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Dustin. Kung gusto mo, Master, tulad ng isang mapagmahal na tuta. Sinunod ng hepe ang utos ni Dustin nang walang kondisyon. Sa loob ng ilang sandali,
Umalis ang hepe sa Genuine Snake World kasama si Dustin at ang kanyang mahusay na subordinate at lumipad papunta sa Cyan Snake World. Samantala, ipinadala ni Dustin sina Violet, Emer at iba pa sa kontinente na kanyang nilikha. Hindi nagtagal, nakarating na sa entrance ng Cyan Snake World ang entourage ni Dustin. Dumating na ang pinuno ng Genuine Snake World. Malakas na anunsyo ng isang master habang humahakbang. Pasulong. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng hepe ng Genuine Snake World. Ano? Sigurado ka? Narito ang pinuno ng Genuine Snake World. Nagulat ang hepe ng Cyan Snake World nang mapuno siya sa pagbisita ng Genuine. Ang pinuno ng Snake World. Ito ay isang pambihirang okasyon na personal na gagawin ng pinuno ng kalapit na mundo. Dumating sa anumang dahilan. Ano ang nagdala ng matandang ito dito? Nataranta ang pinuno ng Cyan Snake World. Sinusubukang alamin ang posibleng dahilan ng pagbisita. Bagamat magkapit-bahay ang dalawang mundo. Hindi nagkita-kita ang dalawang pinuno dahil wala silang masyadong dala. Sa karaniwan, sa katunayan, nagkaroon ng hindi sinasabing pakiramdam ng kompetisyon laban sa isa't isa. Palagi silang magkakaroon ng hindi pagkakasundo sa subsidiary na puwersa. Ang kontrol sa mga minahan ng kristal. At ang bayad para sa mga pangunahing kalsada at ang teleportation passage sa pagitan ng mga mundo. Ligtas na sabihin na hindi sila magkaibigan at pinanatili ang isang sibil na relasyon sa isa't isa. Bihirang magkita, sa personal. Kung mayroon man, papasukin mo siya. Humph! Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya. Utos ng hepe ng Cyan Snake World sa kanyang nasasakupan matapos mag-isip ng ilang sandali. Chief! Ang hinala ko ay dumating ang matandang lalaki dahil gusto niya ang kontrol sa banal na kristal. Mga minahan na natagpuan namin kamakailan. Sabi ng isang matandang lalaki. Tila isang matanda o tagapayo. Tumabi siya sa pinuno. Posible iyon. Ang mga minahan na iyon ay malalaki at naglalaman ng napakalaking halaga ng mga banal na kristal. Alam nating lahat na ang pinuno ng Genuine Snake World ay ambisyoso at gusto niyang panatilihin ang lahat ng magagandang bagay sa kanyang sarili. Ang isa pang matanda na nakasuot ng kulay abong balabal ay tumunog. Humph! Well, ipakita natin sa kanila ang kagandahang loob ngunit maging maingat at i-play ito sa pamamagitan ng tainga. Gayunpaman, gusto kong makita kung anong mga laro ang nilalaro ng matandang iyon. Sabi ng hepe na may pag-aalinlangan. Kung tutuusin, wala naman siyang dapat ikatakot. Siya ay pantay na pinuno gaya ng pinuno ng Genuine Snake World. Sa puntong ito, ang pinuno ng Genuine Snake World ay pumasok sa Cyan Snake World kasama si Dustin at ang sinusundan siya ng iba. Master, ano ang plano mo? Tanong niya kay Dustin habang pasulong sila sa gate. Kailangan muna nating hulihin ang pinuno. Sabi ni Dustin pagkatapos mag-isip sandali. Nakuha ko. Natuwa ang pinuno ng Genuine Snake World. Dahil alipin na siya ngayon ni Dustin. Inuna niya ang kanyang amo bago ang iba. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa reception hall. Mainit na inanyayahan ng pinuno ng Cyan Snake World ang pinuno ng Genuine Snake World na maupo. Sina Dustin, Emer at isang grupo ng mga master ng Genuine Snake World ay nakatayo sa likod ng pinuno ng tunay na Snake World. Si Dustin ang master ng entourage ngunit sa lahat. Ang hepe ay pa rin ang pinuno ng Genuine Snake World. Ang pinuno ng Cyan Snake World ay nakaupo sa tapat ng kanyang mga bisita. At isang malaking grupo ng kanyang mga taong may kakayahang nakatayo sa likod niya. Nagkatitigan ang mga tao sa magkabilang panig at halos walang kumukurap. Biglang naging tense ang atmosphere. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang lakas ng pinuno ng Cyan Snake World. At natagpuan na siya ay kasing lakas ng pinuno ng Genuine Snake World. Leslie, let's cut to the chase. Bihira ka lang pumunta sa lugar ko. Ano ang gusto mo? Diretsyong tanong ng pinuno ng Cyan Snake World. Haha, wag kang kabahan. Actin. I got a big deal and I'm going to work with you. Sabi ni Leslie, big deal. Hindi ka pwedeng magseryoso. Kailan tayo naging close? Nang marinig ito,
Natarante at hindi nakapagsalita si Acten. Acten, seryoso ako. Sa tingin mo ba sinayang ko ang lahat ng oras na ito para pumunta dito para magbiro? May sasabihin ako sa iyo. Hindi nagtagal. Nakakita ako ng isang misteryosong sinaunang relic. Naisip ko na magkakaroon ng maraming mahalagang kayamanan sa loob. Gayunpaman, maraming makapangyarihang spell ng paghihigpit na hindi namin masira ng mag-isa. Kaya eto ako, sabi ni Leslie sa mahinang boses para mapuko ang interes ni Acten. Oh, ganoon ba? At nasaan itong sinaunang relic na sinasabi mo? Tanong ni Acten. Bagaman medyo nagdududa pa siya. Ang kwento ni Leslie ay pumukaw sa kanyang interes. Acten, hindi ito maliit at maliit. Dapat nating ilihim ito. Wala sa ibang mundo ang dapat. Alamin ang tungkol dito. Kapag nalik ang balita, lahat ng mga master ng Heaven Beast Valley ay dadagsa sa lugar. Kung ganon, mangyayari, wala tayong mapapala sa huli. Kailangan mong hilingin sa iyong mga lalaki na umalis. Pagkatapos ay punan kita sa lugar na iyon ng detalyado. Gusto kong tiyakin na ang impormasyong ibinabahagi ko sa iyo. Hindi umaalis sa bulwagan na ito. Ano sa tingin mo? Nakakumbinsi na mungkahi ni Leslie. Well, sige na, Leslie. Dapat mong hilingin sa iyong mga tauhan na umalis din. Para maging patas, sumang-ayon si Acten pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang lugar. Hindi siya natatakot na paglaruan siya ni Leslie. Sa loob ng ilang minuto, karamihan sa mga masters ng dalawang mundo ay umalis sa bulwagan at naghintay sa labas. Si Dustin at Emer lang ang natira sa hall kasama si Leslie. Sa likod ni Acten, mayroon ding dalawang tunay na katamtamang antas na mga Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Sila ang mga pinagkakatiwalaang subordinate ko. At hinding-hindi nila ako ipagkakanulo. Leslie, ano sa mundo ang tungkol sa sinaunang relic na ito? Putulin ang crap at sabihin sa akin ng direkta. Hinimok ni Acten. Naiinip. Haha, Master. Malinaw ang kwarto. Pwede na tayong magsimula. Sabi ni Leslie kay Dustin habang nakangiting nagpalit ng tingin. Leslie, anong damn games ang nilalaro mo? Galit na galit si Acten nang maramdamang may mali sa ugali ni Leslie. Magaling, sagot ni Dustin habang nakangiti si Leslie. Mayroong daan-daang mga master ng Science Snake World sa bulwagan ilang sandali bago. Siya, binalak na paamuin silang lahat. Ngunit sa pag-iisip, nagbago ang isip niya. Kung hindi siya naging mabilis at sino man sa kanila ang kumalat ng balita at ang pinuno ng Heaven Beast Valley. Nalaman ang tungkol sa kanilang pag-iral at kung ano ang kanilang ginagawa. Sila ay mahihirapan. Kaya naman naisipan ni Dustin na linisin ang kwarto. Sumuko, mataray na sabi ni Dustin. Habang nakatitig kay Acten. Brat, ikaw. Hindi maiwasang tingnan ni Acten si Dustin sa mga mata at kahit papaano ay nakaramdam siya ng kaba. Lihim na reincarnation skill. Tawag ni Dustin sa kanyang isipan. Biglang may kumislap na liwanag. Tumigil ang oras sa buong bulwagan at agad na nagyelo ang lahat. Anong kakaibang spatial law? Ang brat na ito ay may kung ano sa kanyang mangas. Nagulat si Acten at ang dalawang tunay na katamtamang antas na mga Diyos na nasa likuran niya. Natagpuan nilang tatlo ang kanilang sarili na hindi makagalaw. Gayunpaman, mulat pa rin sila sa paligid at napagmamasdan ang lahat ng nangyari. Ang isa sa kanila ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos habang ang dalawa pa ay tunay na medium grado ng mga Diyos na Diyos. Magkatrabaho man sila, walang paraan na matatalo nila si Dustin. Bilang isang tuso ngunit mahiyain na tao, si Acten ay natatakot sa kamatayan. Nang malaman niyang may mali, agad niyang pinaandar ang isang bagay na nakatago sa kanyang ulo. Habang siya ay nakatutok, isang malutong na tunog ang narinig mula sa kanyang soul sea. Isang jade sleep ang sumabog sa loob ng kanyang soul sea at naging isang sinag ng liwanag na bumubulusok sa kalangitan. Leslie, just so you would know, I have sent a message to our leader. He will be here soon. Kung maglakas loob kang hawakan ako, at nalaman niyang ikaw ang may pananagutan nito, hindi niya hahayaan. Pumunta ka, sabi ni Acten na may pagtatagumpay ng hinisi.
Siya ay isang maingat na tao at pinahahalagahan niya ang kanyang buhay ng higit sa sinuman. Marami siyang ginawang espesyal. Nadulas ang Jade at itinago ang mga ito sa kanyang Soul Sea. Kapag siya ay nasa panganib, ang kailangan niya ay mag-concentrate. At magagamit niya ang mga ito para humingi ng tulong sa iba. Master, hindi ito maganda. Si Leslie ay natakot nang malaman na si Acton ay humingi ng tulong sa pinuno ng Heaven Beast Valley. Kailangan na nating umalis dito habang may oras pa tayo. Kapag nalaman ni Chapman na nandito na tayo, magkakaproblema tayo at baka hindi na tayo makaahon. Buhay! Segunda ni Emmer kaagad. Alam niya kung ano ang kaya ng pinuno ng Heaven Beast Valley. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kalala ang mga bagay. Magiging maayos din tayo, sabi ni Dustin na may kasamang ngiti. Sa sumunod na sandali, bumalik ang liwanag sa Soul Sea ni Acton. Ang sirang Jade Sleep noon ay muling lumitaw sa kanyang Soul Sea. Ito ang isa sa mga kapangyarihan ng Secret Reincarnation Skill. Para ibalik ang oras, sa sandaling muling lumitaw ang Jade Sleep, pinakawalan ni Dustin ang Mind Sword Skill. Parg! Kaagad, si Acton at ang dalawang tunay na katamtamang grado na banal na mga Diyos ay sunod-sunod na nagsisigaw ng sakit. Ang mga espadang pinakawalan ni Dustin ay lumitaw sa kanilang mga katawan at pinutol ang kanilang mga laman loob at laman. Mga piraso, sa oras na ito ay tapos na. Ang tatlong tunay na banal na Diyos ay natapos na walang anuman kundi balat. Swoosh! 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 Pagkatapos kaagad, tulad ng dati, 10,000 pulang string ang sumugod sa kanilang soulses at itinal. Kanilang orihinal na mga kaluluwa. Sa isang kisap mata, si Acton at ang dalawang tunay na katamtamang antas na banal na mga Diyos ay nahulog sa ilalim ng kapangyarihan ni Acton. Control! Guru! Bati nilang tatlo habang gumagalang kay Dustin. Nawala ang mayabang at walang takot na tingin sa kanilang mga mukha at napalitan ng maamong ekspresyon. Bueno! Ngayon hiling sa mga banal na Diyos ng Science Snake World na isa-isang pumasok. Utos ni Dustin. Ito ay tapos na, Master. Masunaring sagot ni Acton. Napakadelikado noon. Parehong nabigla sina Emmer at Leslie sa gulat habang ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanilang likod sa takot. Sila ay parehong umalis na nakaawang ang bibig. Ngunit kasabay nito, nakaramdam sila ng paghanga sa mahusay na kakayahan ni Dustin. Master, paano mo nagawa iyon? Napakadali mong natalo si Acton. Walang duda na ikaw ang pinakamakapangyarihang nilalang. Nakilala ko na. Sunod-sunod na papuri ang pinaulanan ni Leslie ng papuri. Dustin, anong secret skill ang ginamit mo kanina? Nagawa mong i-rewind ang oras. That's so amazing. Hindi rin napigilan ni Emmer na purihin sa tuwa. Chief, narinig ko lang ang tawag mo. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, pumasok ang isang banal na Diyos ng Science Snake World matapos matanggap ang mga pagpipilian na kahulugan ni Acton. Mensahe. Whoosh! 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 Walang pag-aalinlangan. Ginamit agad ni Dustin ang puppet string sa banal na Diyos. Bago niya magawa, kahit na tumugon, ang kanyang soul sea ay napapalibutan ng hindi mabilang na mga pulang string. Ang banal na Diyos na ito ay walang pagkakataong lumaban. Nag-iba ang ekspresyon niya sa isang iglap. Guru, ang banal na Diyos ay yumukod kay Dustin. Tawagan mo ang susunod. Hindi pinansin ang kanyang bagong sav. Inutusan kaagad ni Dustin si Acton. 3/4. Hindi nagtagal. Pumasok ang isa pang banal na Diyos na tinawag ni Acton. Nagpatuloy ito sa mahabang panahon. Isa-isang pumasok ang mga Divine God na parang nakapila para maging alipin ni Dustin. Sa kanyang lihim na kasanayan sa puppet strings, pinasok ni Dustin ang lahat ng pumasok sa kanyang utusan. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na naalipin ni Dustin ang lahat ng mga banal na Diyos sa Science Snake World. Sa madaling salita, ang buong Science Snake World ay nasa ilalim na niya ngayon. Dalhin mo ang lahat ng demonyong fox dito sa akin. Inutusan ni Dustin ang kanyang mga bagong alipin. Oo, Master, sagot nila in chorus. Hindi nagtagal. Dinala ang 12 ng mga demonyong fox. Nandito kami para tulungan kang makaalis.
Tuwang-tuwa si Violet at ang kanyang mga angkan kaya sumugod sila sa mga demonyong fox. Ang matanda natin at si Alisa. Anong nangyayari dito? Nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Siya si Princess Violet. Bumalik si Prinsesa Violet. Bumalik siya kasama ang mga kaibigan niya para iligtas tayo. Tuwang-tuwa ang mga bagong rescue na miyembro. Nadama nila na ito ay napakabuti upang maging totoo. Prinsesa Violet. Siya ba ang Prinsesa Violet na nawala noong bata pa siya? Oo, siya nga. Ngayon yumuko sa harap ng kamahalan. Iyong kamahalan. Nawala ng lahat ng miyembro ng lahi ng demonyong fox ang kanilang napakalaking kagalakan at lahat ay yumuko sa harap ng prinsesa. Tumabi si Dustin. Nakatingin sa kanila ng nakakataba ng puso ng ngiti. Basta masaya si Violet. Masaya siya, dahil kilala siya sa napakaraming taon na ngayon. Nagkaroon siya ng isang espesyal na lugar sa puso ni Dustin. Hindi niya maisip ang buhay na wala siya. Magsimulang magpatuloy sa mga susunod na yugto ng plano. Utos ni Dustin sa dalawang hepe. Oo, Master. Mabilis na sagot ng dalawang pinuno. Walang pagkaantala. Nagtungo sila sa kabilang mundo kasama ang kanilang mga nasasakupan. Sa pagkakataong ito, sa halip na magpadala ng malaking grupo ng mga tao, hinayaan lang sila ni Dustin na kumuha ng ilan sa mga pinakamahusay na banal. Mga Diyos upang maglingkod bilang kanilang mga katulong. Kung nagdala sila ng maraming tao, madali silang makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Para naman kina Dustin, Emer at Violet, nagbago ang kanilang anyo at nagtago sa gitna ng dalawang pinuno. Mga nasasakupan. Sa ganitong paraan, hindi sila makakaakit ng anumang hindi kinakailangang pansin sa kanilang sarili. Ang dalawang pinuno at karamihan sa kanilang mga tauhan ay mga divine god ng lahi ng demonyong ahas. Kaya sila ay nakagalaw, nang malaya sa Heaven Beast Valley nang hindi pumukaw ng anumang hinala. Gumamit sina Dustin at Emer ng malalakas na lihim na kasanayan upang takpan ang kanilang sariling mga aura. Sa ganitong paraan, kahit na namamahala sa mga Diyos, ay mahihirapang hanapin ang mga ito. Samantala, ginamit ni Violet ang hallucination bead bilang kanyang sariling lihim na sandata upang itago ang kanyang aura. Tungkol sa mga demonyong fox na iyon, lahat sila ay ipinadala sa kontinente sa bulsa ni Dustin. Guro, may malapit na mundo sa atin. Ang pinuno nito ay kabilang din sa lahi ng demonyong ahas. Sabay na nagsumbong sina Leslie at Acton kay Dustin. Okay. Yun ang magiging target natin. Pumunta tayo sa mundong iyon. Sabi ni Dustin sabay tango. Inabot lang ng kalahating araw si Dustin para matapos ang kanyang mahika. Guro, karangalan kong pagsilbihan ka. Sa isang napakagandang palasyo sa bagong mundong ito. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang yumukod kay Dustin na may malaking grupo ng mga banal na Diyos sa likod niya. Hindi na kailangang sabihin. Ang mundong ito ay nasa ilalim din ng kontrol ni Dustin. Gamit ang kanyang napakalakas na puppet strings. Nakontrol niya ang sunod-sunod na mundo ng sunod-sunod. Pagkalipas ng 2 araw, 7 magkaibang mundo ang kanya na ngayon. Ginawa niya ang lahat ng iyon habang nagtatago sa hukbo ng mga pinunong iyon. Sa Heaven Beast Valley, karaniwan na talaga para sa mga pinuno ng iba't ibang mundo na mag-away. Kanilang sarili. Bakit nag-aaway na naman ang mga walang hiya na ito? This is not the right timing. Isang tila walang kamatayang figure mula sa isang maliit. Nakatagong mundo ang sumigaw nang sa wakas ay nagsawa na siya. Ang figurang ito ay ang tunay na katawan ni Chapman. Ang kasalukuyang pinuno ng Heaven Beast Valley. Sa nakalipas na ilang araw, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa buong lambak bawat isang beses. Habang sa kanyang makapangyarihang perception power, naramdaman na niya na may mali sa 7 mundo na kinokontrol ni Dustin. Pero hindi niya napansin sina Dustin, Emer at Violet dahil nagtago sila ng husto. Sa tuwing naramdaman ni Dustin na ginagamit ni Chapman ang kanyang espiritual na kahulugan upang i-scan ang mga ito, siya kaagad ginamit ang secret reincarnation skill upang ganap na panasan ang kanilang mga bakas at aura gamit ang kakaibang enerhiya ng batas sa kalawakan. Dahil dito, halos imposible na maramdaman sila ni Chapman.
Alam na alam ni Dustin na ang Secret Reincarnation Skill ang kanyang pinakamalaking bentahe na nakatulong sa kanya. Malayang gumagalaw sa Heaven Beast Valley na hindi natuklasan ni Chapman. Sa mahiwagang kasanayang iyon, maaari niyang alisin ang isang malaking bahagi ng espasyo sa isang iglap. Kaya niyang baliktarin ang oras. Kahit na ang mga namamahala na Diyos ay hindi nakakakita ng ganoong kakaibang kasanayan. Dustin, aaminin ko ang galing mo talaga. Kahit na mas mataas ang cultivation base ko kaysa sa iyo. Para akong ignorante na bata sa harap mo. Ikaw, may mga kakayahan na lang ako ang mapapangarap. Sobrang hinahangaan kita. Kung ako lang mag-isa, hindi ako makakalusot ng ganito sa Heaven Beast Valley. Kahit na hindi nakita ni Chapman kung nasaan ako. Hindi maiwasan ni Emmer na mamangha sa husay ni Dustin. Alam niyang tama ang desisyon niya na niregalo kay Dustin ang 3 babaeng lahi ng sirena. Mula noon, magpakailanman ay magkakaroon ng malapit na relasyon si Dustin sa lahi ng sirena. Master, ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa rin namin alam kung nasaan ang pangunahing puwersa ng Nine-Tailed Demon Fox. At marami pa, ang mahalaga, hindi pa rin natin alam kung nasaan ang ating pinuno. Dismayadong sabi ni Violet. Bagamat nailigtas na nila ang humigit kumulang 500 demonyong fox sa loob lamang ng ilang araw. Naroon, marami pa rin doon. Wala pa rin silang ideya kung saan nagtatago o nakakulong ang karamihan sa kanilang mga tao. Mukhang kailangan nating pumunta sa matataas na pinuno ng lahi ng demonyong ahas. Mas marami lang ang makukuha natin. Impormasyon tungkol sa Nine-Tailed Demon Fox mula sa kanila. Violet. Huwag kang mag-alala, hindi natin mawawala ang ating layunin. Inalo ni Dustin ang batang prinsesa. Guro, totoo na ang matataas na pinuno lamang ang may kaalaman sa kinaroroonan ng Siyam. Nakabuntot na demonyong fox. Ang 7 pinunong nasakop ni Dustin ay tumango lahat bilang pagsang-ayon.